Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang batang lalaking ito ay isang mayamang young master pero nagtatrabaho siya sa construction site para kumita. Ayaw ni Joon na manahin ang yaman ng pamilya niya. Gusto niyang maging independent at tumayo sa sariling paa. Nag-aalala ang nanay niya kay Joon kaya gumastos siya ng pera para mag-hire ng private detective para malaman kung nasaan siya. Si June, na walang alam sa lahat ng to, tuloy pa rin sa sobrang sipag sa trabaho. Pinuri pa siya ng construction supervisor. Pagkatapos ng trabaho, naglakad si Joon sa mataong lugar habang amoy pawis at marumi. Tinitingnan siya ng mga tao nang may pagkasuklam at umiiwas sa kanya. Biglang may dumating na kotse mula kung saan sobrang bilis dahil pumalya ang preno. Bumangga ang driver sa fruit stall sa gilid ng kalsada. May buke ng bulaklak na aksidenteng napunta sa kamay ni June. Kailangan linisin ng flower delivery man ang kalat, kaya nakiusap siya na si June na lang ang mag-deliver ng wedding bouquet. Nag-alinlangan si June sandali, pero sa huli pumayag din siyang tulungan ang flower delivery man. Pagdating ni June, pagbukas pa lang ng pinto, nang makita niya ang magandang bride, mas bumilis ang tibok ng puso niya. Natigilan siya sandali, tapos lumapit siya sa bride. Pero nang makita ng bride ang marumi niyang itsura, tinakpan nito ang ilong niya gamit ang kamay. Pagkakita nito, sinadya ni Joon na dumiretso pa rin palapit sa bride. Dahil sobrang natakot, si Rara ay aksidenteng nasuntok si Joon, kaya nagdugo ang ilong niya. Nang makita yon, dali-daling nagsorry si Rara at tinulungan siyang punasan ng dugo, pero hindi siya naging maingat at natuluan ng dugo ang wedding dress niya. Hindi pa nagsisimula ang kasal, pero unti-unti nang nagiging magulo ang lahat. Hindi napigilan ni Rara na umiyak, dali-daling pinigilan ni Joon si Rara na umiiyak, tapos mabilis niyang kinuha ang mga gamit para ayusin ang mantsa ng dugo sa wedding dress. Mabilis niyang naayos ang mantsa sa dress. Tapos malapit nang magsimula ang kasal. Lumingon si Rara para magpasalamat at magpaalam kay Joon. Hindi niya kinaya, kaya kahit ayaw niya, sinabi niyang hindi na. Pero hindi pala ganito ang iniisip ni Joon sa buhay. Ito ang tadhana ng dalawang chaebol, dahil si Rara ay anak din ng mayamang pamilya. Namatay ang nanay niya pagkatapos siyang ipanganak. Lumaki siyang spoiled sa tatay niya. Masunurin din siya at nakikinig sa kanya. Hindi lang si Rara ang nagtiyaga sa passion niya sa piano ng halos 20 taon, pati ang tatay niya biglang inayos ang kasal na to para sa kanya. Hindi masyadong nag-isip si Rara at masayang pumayag. Ang future mother-in-law ni Rara ay nakatutok sa assets ng pamilya ni Rara para makakuha ng ospital bilang dowry. Kahit hindi gusto ng future mother-in-law niya ang diretsyo na ugali ni Rara, kailangan pa rin niyang magparaya. Araw ng kasal ni Rara ngayon. Pumasok siya sa wedding hall para hintayin ang pagdating ng tatay niya, pero hindi pa rin niya nakikita ang tatay niya. Habang papasok na sana ang tatay ni Rara sa wedding hall, nakatanggap siya ng tawag na nagsabing bankrupt na ang kumpanya. Bigla siyang inatake sa puso at nahimatay sa mismong lugar. Narinig ng future mother-in-law ni Rara sa wedding hall ang balita sa labas at agad nagbago ang ugali niya. Naisip niya na nawala na ang yaman at hindi na rich young lady si Rara. Pagkatapos mag-isip sandali sa harap ng mga bisita, nagdesisyon siyang hilahin ang anak niya palayo sa kasal. Nabigla ang lahat ng bisita sa eksenang ito. Ang kasal dapat ang pinakamagandang araw sa buhay ng babae, pero para kay Rara, ito ang araw na nawala ang lahat sa kanya. Namatay ang tatay niya, hinila ng biyenan niya ang asawa niya palayo, at nakumpiska ang lahat ng gamit sa bahay. Sobrang nasaktan si Rara. Sinabi ng sekretary ng tatay niya kay Rara na kailangan muna niyang lumayo sandali dahil hinahanap siya ng mga creditors kahit saan. Pagkasabi nito, binigyan ng sekretary si Rara ng bag ng pera sa lumang kotse niya. Sinabi ng sekretary kay Rara na alagaan niya ang sarili niya. Gabi na yon, palihim na umuwi si Rara. Na-auction na ang villa nila at ang piano at iba pang gamit ay naging auction items na rin. Umiiyak si Rara habang tumutugtog ng piano at ang malulungkot na tunog ay galing sa mga daliri niya. Sa kabila naman, may dalawang malalakas na lalaki na gustong pasukin ang tinitirhan ni June. Bumaba si June hanggang first floor gamit ang fire escape. Sa moment na to, napunta si June sa labas ng bahay ni Rara at narinig niya ang nakakaantig na piano music na nagpaluha sa kanya. Wala nang bahay na uuwian si June, pero may nakita siyang lugar na pwede niyang puntahan sa billboard sa bus stop at iyon ang Eunpo, isang city na puno ng pangarap at romance. Natapos na rin mag-impake si Eun Seok para magpaalam sa asawa niya. Sa lugar kung saan bughaw ang dagat at langit, sina Jongnam at ang nanay niya ay nag-e-enjoy sa tahimik nilang mga araw. Tinawagan ni Rara ang fiancé niya pero pinatay ng nanay nito ang phone. Hindi rin naglakas loob magsalita si Jongnam. Dahil wala siyang mahihinga ng tulong, napilitan si Rara na mag-rent ng bahay mag-isa. Mabilis siyang pumirma ng rental contract kasama ang broker.
Ginamit ni Rara ang 100,000,000 won na ibinigay ng sekretary para bayaran ang buong rent. Pagkatapos lumipat ni Rara sa bagong bahay, may nakita siyang nickname, Du Sol Sol Lala Sol. Ang taong ito ay nag-comment sa social media account niya. Sinabi ng taong ito kay Rara na kapag nalulungkot siya, pwede siyang pumunta sa city na nasa picture. Isang buwan ang lumipas, biglang may real estate agent na dumalaw para tingnan ang bahay. Doon lang na-realize ni Rara na na-scam siya. Pagkatapos tumakbo si Rara papunta sa pinto ng agency ng intermediary na pinirmahan niya ng contract, nakita niya na may grupo ng tao na nakapalibot na doon. Nalito si Rara at inilabas ang contract para tanungin ang babaeng katabi niya kung ano ang nangyari. Sinabi ng babae na ang contract na ito ay hindi direktang pinirmahan sa totoong may-ari ng bahay. Ngayon, lahat sila kailangan ng tumira sa kalsada. Dahil sunod-sunod ang pinagdaanan ni Rara, dinala niya ang maliit niyang aso sa libingan ng mga magulang niya. Sinabi niya sa kanila kung gaano niya sila namimiss. Nang sobrang gutom na si Rara, natikman pa niya ang dog food, pero sobrang hirap lunukin ang lasa. Bigla niyang naalala ang taong nag-iwan ng message sa kanya. May pumasok na idea sa isip ni Rara. Posibleng kilala niya ang taong iyon. Siya lang ang pwede niyang sandalan ngayon, kaya kinuha ni Rara ang maliit na aso at nag-drive papunta sa Iyonpo, ang city sa photo. Habang papunta sa city, biglang nagpakita ng kakaibang kilos ang maliit na aso, si Mimi. Nagpanik si Rara, lumingon at hinaplos siya, kaya muntik niyang mabangga si Joon na nagbabike. Mabilis niyang binago ang direksyon ng kotse, pero nadisgrasya pa rin si Joon at natumba. Si Rara naman ay nahimatay dahil sa banggaan. Tumayo si Joon para tingnan ang driver ng kotse. Nagulat siya nang makita niyang si Rara ang nasa manibela. Maya-maya, dumating ang ambulance para dalhin si Rara at Joon sa ospital. Sakto naman, ang doktor na naka-assign ay si Yoon Seok. Kakatransfer lang niya sa Iyonpo, hindi pa ganoon katagal. Minadali ni Joon ang pag-asikaso sa sugat niya, tapos dali-dali siyang pumunta sa ward para tingnan si Rara. Pagkagising ni Rara, nakita niyang parehong nakabalot ang dalawang kamay niya, parang mommy. Habang nagluluksa pa si Rara, nakita niya ang taong pangalawang beses pa lang niyang nakilala, si Joon. Sinabi niya na ang maliit niyang aso, si Mimi, ay inooperahan. Masaya at malungkot si Rara at gumulong ang luha sa pisngi niya. Dahan-dahang pinunasan ni Joon ang luha niya. Tapos sinabi ni Yoon Seok kay Rara na ang kaliwang kamay niya ang pinakagrabe ang injury. Kailangan niyang magsuot ng cast ng 3 linggo. Gabi na. Balak sana ni Rara na humanap ng taong tutulong sa kanya. Pero hindi inaasahan, nasa business trip pala ang taong iyon. Nawalan ng pag-asa si Rara at umiyak. Kahit ayaw, naglabas si Joon ng tissue para punasan ang mukha ni Rara, pero bigla niyang naalala ang isang bagay. Tinanong ni Rara si Joon kung bakit siya kasama niya. Sabi ni Joon, pumunta siya rito para maningil ng compensation. Maliit na halaga lang daw ang hinihingi niya. Kailangan lang ni Joon ng bike at bayad para sa mental damage, pero hindi niya inexpect na wala ng pera si Rara at gusto pa nitong manghiram ng pera sa kanya. Dinala ni Joon si Rara pabalik sa hospital room at balak na niyang umuwi, pero ang dami pang kailangan ipagawa sa kanya ni Rara. Pinakuha ni Rara si Joon ng tubig, pinasara ang kurtina at pinapaangat ang mattress. Pinakiusapan din ni Rara si Joon na manatili sa hospital room kasama niya. Sa huli, napilitan siyang maglatag ng banig at matulog sa tabi ng kama niya. Kinabukasan, may maliit na batang babae ang lumipat sa hospital room. Ngumiti ang nanay ng bata at nagtanong tungkol sa relasyon ni Joon at Rara. Doon lang na-realize ng dalawa na hindi sila lovers o magkapatid kundi awkward na relasyon ng creditor at debtor. Dumating si Yoon Seok para i-check ulit ang bata. Nag-aalala ang nanay ng bata na baka maapektuhan ang piano playing niya dahil sa injured na daliri. Narinig ni Rara yon at naisip niyang pareho sila ng field kaya balak ni Rara na mag-perform ng air piano para sa kanya. Pero injured ang braso niya kaya mukha siyang zombie habang tumugtog. Wala nang choice si Jun kundi pigilan ang exciting na performance ni Rara. Maya-maya, dumating din si Yoon Seok para tingnan ang recovery niya. Nagreklamo si Rara na hindi siya makatulog. Nakatayo sa gilid ang nurse at si Jun habang nakikinig. Naalala nila agad ang paghilik niya noong hapon kaya napatahimik sila. Successful ang surgery ni Mimi. Sinabi ng veterinarian kay John na magbayad ng malaking halaga. Sanay si Rara na maraming utang kaya ngumiti siya at sinabi kay John na bayaran muna siya. Kapag na-discharge na siya sa ospital, ibebenta niya ang kotse niya para mabayaran ang pera. Naisip ng nanay ng batang nasa katabing kama na niloloko ni Rara si John gamit ang love at pera. Sa kabila naman, pumunta si Jongnam kay Yoon Seok para magtanong tungkol sa kalagayan ni Rara. Calm lang na sinabi ni Yoon Seok na hindi na niya kailangang mag-alala. Mas matatag si Rara kaysa sa iniisip niya. Samantala, pinapakain ni Joon si Rara. Kumain at uminom siya ng sobrang satisfied. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na humihingi si Rara kay Joon ng ice cream,
juice, salad. Siyempre, lahat ng yon ay isinulat bilang mga utang. Natalo si John kay Rara. Wala na siyang nagawa kundi mag-part-time para masuportahan siya. Beauty salon, Korean food store, kung saan-saan na napunta si Jun. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Jun. Si Hayang, na may gusto sa kanya, pumunta na naman para hanapin siya. Nag-aalala siyang nagtanong kay Jun. Kasabay noon, inilabas ni Hayang ang isang flyer na naghahanap ng part-time workers. Nakasulat doon na kapag nagtrabaho ka ng 3 araw at 2 gabi, pwede kang kumita ng 500,000 won. Kailangan ni John ng pera agad para masuportahan si Rara, kaya sobrang na-excite siya nang marinig niya yon. Pagkalipas ng 2 araw, hindi makontak ni Rara si John at sobrang nag-alala siya. Ang nanay ng batang nasa katabing kama ay nag-isip na baka tumakas na si John kay Rara. Natakot din si Rara nang marinig niyang sinabi ng nanay na kahit tingnan pa lang si Rara, halata raw na hindi siya nagbabayad. Siguro natakot si John na manghiram pa ulit si Rara sa kanya kaya nauna na siyang tumakbo. Nang marinig yon ni Rara, napuno ng luha ang mata niya, pero biglang tumawa ang nanay at sinabi na nagbibiro lang siya kay Rara. Sobrang inosente talaga ni Rara. Naglalakad si Rara sa paligid ng ospital nang makita niya ang isang band na tumutugtog. May isa doon na nagpipiano. Naalala ni Rara ang sinabi ng music teacher niya. Kapag nasasaktan si Rara, dapat siyang tumugtog ng piano at makakakuha siya ng lakas na hindi niya akalaing posible mula sa music. Noong oras na yon, natrap si Joon sa isang multi-level marketing na grupo. Tumayo siya para umalis, pero nagkagulo at nagkatulakan sila ng mga security guard. Sa huli, kinaladkad si Joon palabas. Mag-isa si Rara sa hospital bed. Ngayong araw, na-discharge na rin ang batang kasama niya sa room. Gustong-gusto makita ni Rara si Joon, pero wala siya kahit saan. Biglang nangati ang ulo niya, kaya sinubukan niyang itaas ang braso niya para kamutin. Pero sa pagkabigla niya, nabitawan ni Rara ang baso ng tubig at bumagsak sa sahig. Gusto niyang bumangon para kumuha ng tubig, pero nadulas siya at bumagsak sa sahig. Yung sakit at sama ng loob, sobrang nagpabigat ng pakiramdam ni Rara, kaya napaiyak siya. Narinig ni Eun Seok ang ingay at dali-daling lumapit para tanungin kung bakit umiiyak si Rara. Nanginginig ang boses ni Rara habang sinasabi na sobrang kati ng buhok niya at hindi niya makamot, kaya kailangan niya si Eun Seok na tumulong. Umiiyak si Rara habang pinapakita kung paano kamutin, kaya natawa si Eun Seok. Noong moment na yon, dumating din si Joon na pinalad na makatakas sa multi-level marketing na grupo. Nang makita niya ang eksena sa harap niya, sobrang nagalit siya. Tumakbo siya papasok, binuhat si Rara at dinala siya sa tuktok ng bundok. Sa ibaba nila, sobrang makulay ang night view ng city. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Rara. Unti-unti rin siyang naging open kay John. Sinabi ni Rara na ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal niya ay dahil na-bankrupt ang tatay niya at hindi na nila kaya yung mga kailangan sa side ng family ng magiging asawa niya. Tumakas ang fiancé niya. Hindi makapaniwala si John na muntik nang mapakasalan ni Rara ang ganong klaseng loko. Sagot ni Rara, lagi lang daw niyang sinusunod ang mga ayos ng tatay niya. Naisip ni Joon na ang tanga niya, pero naintindihan din niya na wala na talagang matirhan si Rara ngayon. Pumunta silang dalawa sa hair salon. Maingat na hinugasan ni Joon ang buhok ni Rara. Nakahiga siya at nakatingin sa mukha ni Joon. Diretsong sinabi ni Rara na ang ganda ng ilong at mata ni Joon. Gwapo siya sa lahat. Nahiyang kinuha ni Joon ang tuwalya at tinakpan ang mukha ni Rara. Pagkalipas ng ilang panahon, tinanggal na ang plaster sa kanang kamay ni Rara. Kasabay nito, na-discharge na rin siya sa ospital. Nangako si Joon na tutulungan siyang maghanap ng bahay. Sumama si Rara kay Joon sa workplace niya. Balak nilang umuwi nang sabay pagkatapos ng trabaho ni Joon, pero tuloy-tuloy lang ang tingin ni Rara kay Joon, kaya hirap na hirap siyang mag-focus sa trabaho. Kaya binigay ni Joon kay Rara ang address ng hair salon malapit sa bahay niya at sinabi na doon na lang siya maghintay. Pagdating ni Rara sa shop, sakto namang nakasalubong niya si Eun Seok. Nahulog ang papel na hawak ni Rara at pinulot ito ni Eun Seok. Nang makita ni Eun Seok ang address doon, bigla niyang naalala na sinabi ni Rara na wala siyang bahay ngayon, pero ngayon bigla siyang may home address. Kaya naging suspicious si Eun Seok. Ang lugar na ipinakita ni John kay Rara ay malapit sa hair salon ni Sukyong. Pumasok si Rara sa salon. Nakita ni Sukyong si Rara na nakadesigner na damit at inisip niyang rich customer ito. Nang sabihin ni Rara na wala siyang pera, maluwag na sinabi ni Sukyong na pwede na lang umutang si Rara. Kaya naloko si Rara at napa-hair treatment habang tulog siya. Maganda naman talaga ang bagong hairstyle. Nabilib din si Hayang sa bagong look ni Rara pero hindi siya komportable sa pag-utang ni Rara. Tinanong ni Hayang si Rara kung bakit mo niloko ang mahirap kong nanay. Buti na lang dumating si John sa tamang oras para iligtas si Rara. Pumunta silang dalawa sa gilid ng hair salon. Ito ang bahay ni John, pero iisa lang ang kama sa loob. Nang marinig ni Rara na sabi ni John na magkatabi silang matutulog, biglang nalito si Rara.
Pero buti na lang biro lang pala. Nagulat si Rara na kaya niyang tumira sa ganitong lugar. Pagkatapos, naguhugas ng buhok si Joon sa banyo nang mapansin niyang wala na naman palang tubig kaya pinakiusapan niya si Rara na dalhan siya ng mineral water pero tulog na si Rara. Wala nang choice si Joon kundi siya na lang ang kumuha ng tubig nang walang suot na shirt pero aksidenteng nahulog ang bote ng tubig sa ilalim ng kama. Kaya kailangan ni Joon gumapang at dumaan sa ibabaw ni Rara para makuha ito. Sa huli, nagising pa rin ni Joon si Rara at ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong gabi. Noong oras na to, dumating si Eun Seok dito. Si Hayang naman ay biglang pumasok sa pinto. Nakita nila si Joon na walang shirt at si Rara nakatabi niya. Nahiya ang dalawa sa kama at hindi nila maipaliwanag. Inisip ni Hayang na matutulog sila ng magkasama. Pagkatapos ng maingay na eksena, sa wakas naupo silang apat at nag-usap ng maayos. Gusto ni Hayang si Joon kaya hindi niya matanggap na magkasama silang nakatira sa iisang bahay. Iminungkahi niya na lumipat si Rara sa bahay nila para magkasama na lang ang dalawang babae. Hinila ni Hayang ang maleta ni Rara ng todo para matulungan siyang lumipat. Habang nasa daan, narinig ni Rara si Hayang na sinabing ang bahay na tinitirhan ni Joon dati ay pag-aari ng isang matandang lalaki. Nang maaksidente ito sa kalsada at malapit ng mamatay, tinulungan siya ni Joon. Bilang pasasalamat, ibinigay ng matanda ang bahay kay Joon. Sa oras na ito, kinausap ni Eun Seok si Joon at nalaman niyang magkakilala na sina Rara at Joon simula pa noong kasal niya. Alam din ni Joon na hirap si Rara, kaya tinulungan niya. Hindi natuwa si Sukyong na nagdadala ng dagdag problema ang anak niya pauwi. Positibo lang si Rara at sinabi na hindi niya kayang magbayad ng rent ngayon, pero maghahanap siya agad ng trabaho pag gumaling na siya sa injury niya. Ang pakiramdam lang ni Sukyong, gusto lang talagang manatili ni Rara sa bahay nila. Sinabi ni Sukyong na parasite daw si Rara. Naalala ni Rara yung itsura ng parasite sa movies at kung gaano sila kadiri. Namula ang mata ni Rara. Nahiya siya at tumakbo palabas. Nang marinig ni na Eun Seok at Joon ang balita, dali-dali silang naghahanap sa kanya. Sa oras na ito, nakaupo si Rara sa mga hagdan, bored. Pinapangarap niya ang sarili niyang starry sky. Biglang may maliwanag na star na papalapit kay Rara. Si Joon pala iyon na papalapit habang nakabike. Tumalon si Rara sa yakap niya nang sobrang excited at sinabi na hindi niya kayang iwan si Joon dahil siya lang ang willing magpahiram sa kanya ng pera. Akala ni Joon nagko-confess si Rara, pero sa huli, nadismaya siya. Tapos dinala niya si Rara pabalik sa bahay ni Sukyong. Nangako si Joon na siya ang magbabayad ng rent para kay Rara, kaya humingi si Rara ng sariling tulugan sa sala. Nakakita si Hayang ng mga pictures ni Rara na nagpo-post ng yaman niya sa social media, kaya inisip ni Hayang na may pera talaga si Rara. Pero tumutol si Sukyong at inisip na baka nagpicture lang si Rara para lokohin ang lahat. Kinumpirma ni Joon na simple lang mag-isip si Rara. Hindi kasinungalingan ang mga pinost ni Rara online. Dahil doon, nawala ang hinala ni Hayang at ng nanay niya. Pagpasok ni Rara sa kwarto, nanahimik lang siya. Nag-alala ang tatlo na baka may malalang mangyari sa kanya, kaya inisip nilang ang tanga kung makikinig sila sa likod ng pinto. Pagkatapos ng ilang sandali, wala pa ring nangyayari, kaya nagdesisyon silang pasukin ang kwarto para tingnan. Hindi nila inexpect na mahimbing na palang tulog si Rara. Napailing na lang si Sukyong. Ang laki ng problema, pero nakakatulog pa rin si Rara. Parang nananaginip na sinabi ni Rara na sobrang bigat ng pressure at kailangan niyang mag-isip ng paraan para magbayad. Pagkatapos nun, mabilis siyang nakatulog ulit. Kinabukasan, napanaginipan ni Rara na sobrang strict ni Misuk sa kanya dati. Sinabi ni Misuk kay Rara na yung hirap na tiniis niya habang nagpa-practice ng piano ay magiging regalo sa buhay niya sa future. Na-inspire si Rara at nagdesisyon siyang maging piano teacher. Pero kailangan muna ni Rara kumain ng mabusog para may energy siya sa trabaho. Magbe-breakfast na sana siya pero nahirapan siya sa magulong buhok niya. Hindi na kinaya ni Hayang kaya sa ilang galaw lang tinirintas niya at ginawang buo ng buhok ni Rara. Tapos nahihiya niyang tinanggap ang papuri ni Rara. Pagkatapos purihin si Hayang, lumingon si Rara para purihin naman si Sukyong. Pinuri ni Rara ang masarap na luto ni Sukyong. Gustong-gusto ni Sukyong na napupuri siya kaya gusto pa niyang magluto ng mas masarap na pagkain para kay Rara. Maganda ang pinag-aralan ni Rara at masayahin ang personality niya kaya madali siyang nakahanap ng trabaho bilang piano teacher. Bumalik si Rara sa hair salon para sabihin kay Sukyong ang good news. Nakuha rin nito ang atensyon ng mga customers na nagpapaayos ng buhok. Narinig nila ang tungkol sa malungkot na buhay ni Rara. Akala ng lahat may problema ang sekretary ng tatay niya pero naniniwala si Rara na mabait na tao ang sekretary. Sa kasamaang palad, nadismaya si Rara dahil ngayon nakita niya na ang sekretary ay komportableng nakaupo sa isang yacht at enjoy sa pag-aasikaso ng president ng kumpanya. Sa oras na ito, hinahanap ni Seung-gi si Jun.
Yung taong ipinadala dati para habulin si Jun ay siya rin ang nag-utos. Narinig ni Seung-gi na pumunta si Joon sa ibang city, kaya binato niya ng bunto ng pera ang taong ito. Sinabi ni Seung-gi na hanapin si Joon bago bumalik sa bansa ang direktor. Kung hindi niya patatawarin ang lalaking ito. Sa kabila naman, binalikan ni Rara ang photo ni John at ng kaibigan niya. Nagalit si John nang malaman niya, pero nang makita niya ang sama ng loob ni Rara, hindi niya kinayang pagalitan siya, kaya binago na lang niya ang topic. Pagbanggit pa lang ni John na may trabaho na si Rara, bigla siyang naging proud at nagpasalamat sa langit na hindi siya pinutulan ng daan sa buhay. Ang ex-wife ni Yoon Seok ay nakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa dahilan kung bakit sila nag-divorce. Nagbiro ang kausap niya na baka may malubhang sakit si Yoon Seok. Hindi nila in-expect na si Yoon Seok pala ay talagang umiinom ng gamot. Nagsinungaling pa siya sa nurse na vitamins lang daw iyon. Lumabas si John para magtrabaho. Nag-disguise si Rara para sundan siya. Nagtrabaho si Jun sa isang cosmetic store at si Rara naman ay pumasok para mag-try. Tapos pumunta siya sa isang western restaurant at si Rara ay umupo rin doon at naghintay. Nakasalubong din ni Rara sina Ha-young at Seung-gi na bumisita kay Jun. Wala silang magawa kaya nakatitig lang silang tatlo kay Jun habang kumakain. Hinulaan nila kung ano ang major ni Jun sa college. Nalaman nila na magaling siya sa math, sports at foreign languages. Hindi nila in-expect na sinabi ni Jun na middle school lang daw ang natapos niya. Na-discharge na si Mimi sa hospital pero allergic si Sukyong sa aso kaya si Joon ang kailangang mag-uwi kay Mimi para alagaan siya. Hindi kayang iwan ni Rara ang puppy kaya sumunod siya kay Joon pauwi. Nag-aalala si Joon na hindi safe si Rara maglakad mag-isa sa gabi kaya hinatid niya si Rara pabalik sa bahay ni Sukyong. Bumubulong si Rara na ang saya sana kung may 2 kwarto ang bahay ni Joon para araw-araw niyang makikita si Mimi. Talagang sineryoso ni Joon ang sinabi niya. Pag-uwi, nagsimula siyang gumuhit ng blueprint para sa kwarto. Sa wakas, natanggal na ang plaster sa kaliwang kamay ni Rara. Sinabi ni Yoon Seok kay Rara na huwag masyadong gamitin ang kaliwang kamay niya. Masayang tumakbo si Rara papunta sa bahay ni Joon para sabihin ang good news na okay na siya. Pagpasok pa lang niya, nakita ni Rara na binasa ni Mimi ang kama. Kailangan nilang dalhin ang bedsheet sa laundry. Habang naghihintay, sinabi ni Rara na dati hindi niya gusto tumugtog ng piano pero nung nawala ang piano, bigla niya itong na-miss. Pinaliwanag ni John na kasama na ni Rara ang piano ng mahigit 20 taon. Yung mga araw na yon ang gumawa kay Rara kung sino siya ngayon. Nakatitig si Rara sa mukha ni John na parang may biglang na-realize. Nakita ni Sukyong na gumaling na ang kamay ni Rara kaya isinama niya sina Rara at John sa public piano. Gusto ni Sukyong makita si Rara tumugtog pero nung tumugtog si Rara may konting sakit sa mga daliri niya at hindi siya satisfied. Saktong napadaan si Eun Seok. Naisip niya na sinabi niya na nga na huwag masyadong puwersahin ang kaliwang kamay. Napansin din ni Joon na hindi okay si Rara kaya pinatigil niya siya. Pagkatapos nun, gabi-gabi na pumupunta si Rara doon para tumugtog ng piano. Hindi kinaya ni Joon kaya palihim niyang sinundan si Rara. Balak niyang mag-ipon para bilhan siya ng piano. Noong gabing iyon, kakauwi lang ni Joon galing trabaho nang makatanggap siya ng notice na kailangan niyang mag-overtime bigla kaya hindi niya masundan si Rara para bantayan siya habang tumutugtog sa gabi. Sa oras na ito, may matandang lalaking nagtutulak ng kariton na may mga bakal at kung ano-ano. Pagkakita ni Rara, natakot siya at inisip na baka masama ang balak kaya tumakbo siya palayo. Pero sinabi lang ng matanda kay Rara na tugtugin ang The Maiden's Prayer. Isa ang tumutugtog at isa ang nakikinig. Pareho silang masaya. Naalala ng matanda na paborito ng asawa niya ang piyesang ito dati at tumulo na naman ang luha niya. Na-touch din si Rara at napaiyak. Dahil unang beses niya na may umiyak pagkatapos makinig sa pagtugtog niya. Shinare ni Rara ang saya niya kay Jun. Inimbitahan niya si Jun sa bahay niya bukas at sinabi niyang may surprise siya para sa kanya. Pagkatapos ng tawag, tumingala silang dalawa sa starry sky sa taas at masayang ngumiti. Sa oras na ito, lumapit si Eun Seok kay Joon. Naalala ni Joon na madalas niyang nakikita si Eun Seok sa work kaya naghinala siya na sinusundan siya ni Eun Seok. Napansin ni Eun Seok na parang umiiwas si Joon sa isang tao. Kinabukasan ang unang araw ni Rara sa trabaho. Maayos ang bihis niya at masayang pumunta sa piano class pero narinig niya na tumigil na raw ang kabilang side sa pag-recruit ng teachers. Biglang sobrang nadismaya si Rara. Pakiramdam ni Rara wala na siyang mukhang ihaharap kay Joon pero nakita ni Joon si Rara na nagtatago sa likod ng phone booth. Nahuli siya kaya napilitan si Rara sabihin na nawalan siya ng trabaho at tumakbo pabalik sa bahay niya. Pero hindi niya in-expect. Nakita ni Rara na may sarili na siyang kwarto. Hindi nagdalawang isip si Rara na purihin si Joon at gusto pa niyang tumakbo para yakapin siya. Pagkakita nun, namula ang pisngi ni Joon sa hiya.
Sa oras na ito, may naghatid ng puting piano. Akala ni Rara si Joon ang bumili para sa kanya, pero nung nagtanong siya, nalaman ni Rara na galing iyon sa kaibigan niya, Dudo Sol Sol Lala Sol. Nagtaka si Rara kung paano nalaman ng taong iyon na dito siya nakatira. Sumunod si Joon at gusto niyang tanungin ang address ng nagpadala. Pero si Rara, masaya lang at hindi masyadong nag-isip. Nagdesisyon siya na pag nakita niya ang kaibigang iyon, magpapasalamat siya ng maayos. Pagbalik sa bahay ni Sukyong, kinuwento ni Rara ang nangyari tungkol sa kanilang dalawa. Kinuwento rin ni Rara ang plano niyang magtayo ng piano class sa bahay ni John. Tatawagin ni Rara ang lugar na iyon na Rara's Playground. Sa opening day ng Rara's Playground, inimbitahan si Yoon Seok sa hair salon ng maaga sa umaga para magpagupit. Agad na na-attract si Sukyong sa gwapo niyang muka at sobrang masculine na dating. Habang ginugupitan siya ni Sukyong, sobrang maingat siya. Siya pa mismo ang nagkusang gawing mas voluminous ang buhok niya. Sa oras na ito, pumasok si Hayang at nakita si Yoon Seok. Sinabi niya sa nanay niya na ang taong ito ay palaging nasa hair salon. Lumabas na nag-aalala si Yoon Seok kay Rara kaya pumunta siya sa hair salon base sa address na nasa note. Nang marinig ni Sukyong ang sinabi ng anak niya, inisip niya na gusto ni Yoon Seok siya. Natakot si Yoon Seok at tumakbo palayo. Nag-ayos ang lahat para bumisita sa Rara's Playground. Bago ang ayos sa loob. Nagpasalamat si Yoon Seok kay John sa pag-aalaga kay Rara. Sinabi rin ni Yoon Seok na ginawa ni John iyon dahil naaawa siya kay Rara. Dahil sa mga salitang iyon, hindi na naging masaya si John. Nag-promote si Rara ng piano class niya sa mga kapitbahay. Hindi kalayuan, may isang stranger na nakasuit at leather shoes na nakatingin sa lugar. Hindi malinaw kung ano ang pakay niya. Pagkatapos ng opening ceremony, nakita ni John na binigyan ni Yoon Seok si Rara ng magandang regalo at nagselos siya. Naiinis niyang inutusan si Rara na maglinis ng bahay. Nag-isip si Rara sandali at nagdesisyon siyang umupo at tugtugin ang kantang I Like You. Parang confession ang song na ito kaya hindi na napatuloy magalit si John. Habang naglilinis at nakikinig sa music, parang napuno rin siya ng energy. Noong gabing iyon, naglalakad si Sukyong sa isang madilim na eskinita at may napansin siyang sumusunod sa kanya. Naghintay si Sukyong sa kanto, hawak ang isang bag, handang hampasin ang taong iyon ng malakas. Pero hindi niya inexpect na si Yoon Seok pala ang yumakap sa kanya. Lumabas na ito lang ang daan pauwi para sa kanya. Nakatira siya sa parehong building ni na Sukyong. Sa kabila naman, inaayos ni Rara ang maliit niyang kwarto sa second floor. Sinabi niya kay Joon na ang tea set na iniingatan niya ay gamit ng mga magulang niya dati at gagamitin niya iyon kasama ang asawa niya sa future. Tapos tinanong ni Rara ang tungkol sa mga magulang ni John. Nang malaman ni Rara na wala palang pamilya si John, ngumiti siya at sinabi na pwede niyang ituring na pamilya niya ang pamilya ni Rara. Si June, na mahiyain, sinabi na ayaw niyang ma-involve kahit kanino. Maganda ang araw ngayon. Balak ni Rara mamigay ng flyers. Nakita niya si Yoon Seok na naghihintay sa harap ng bahay niya. Lumabas silang dalawa nang magkasama. Paglapit ni Rara sa school, nakita niya na halos lahat ng bata ay nakasign up na sa piano lessons. Isang boy lang ang lumapit sa kanya, pero para lang kumuha ng gift. Tinanong ni Rara ang teacher na in charge sa taekwondo class at nalaman niya na recently may hilig daw ang mga parents na mag-drive para sunduin ang mga anak nila at gusto nilang doon na lang matuto ang mga bata ng lahat sa iisang building. Bago iyon, inimbitahan ni Yoon Seok si Rara na kumain. Masaya siyang kumain. Sa oras na ito, tumawag si Joon at hindi siya natuwa nang marinig na kasama ni Rara si Yoon Seok kaya binaba niya ang tawag. Nag-effort pa naman siyang bilhan si Rara ng lunch. Sinabi ni Yoon Seok kay Rara na kaya rin daw niya siyang tratuhin tulad ng ginagawa ni Jun. Pero sabi ni Rara, mas komportable siya kay Jun. Halimbawa, kung nagwawalis si Jun, komportable lang siyang uupo at tutugtog ng piano. Pero kung si Rara ang makakakita kay Yoon Seok na nagtatrabaho, mapapansin niya ang ekspresyon nito at tatayo siya para tumulong. Napangiti si Yoon Seok nang parang wala siyang magawa. Tapos tinanong niya si Rara kung kilala ba niya talaga si Jun. Samantala, sa ibang nangyari, may babaeng nagjo-jogging sa beach nang may makita siyang patay na katawan. Kinumpirma ng pulis na mahigit 1 buwan nang patay ang lalaki. Malabo ang photo sa ID niya at ang natira lang ay yung salitang June sa dulo ng pangalan niya. Sa pamamagitan ng ID number, nalaman ng pulis na may nag-report na tumakas siya sa bahay 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi nagtagal, nakatanggap si Seunggi ng tawag mula sa pulis. Sinabi nilang may nakita silang katawan na pinaniniwala ang anak niya at pinapapunta nila si Seunggi para i-identify. Sa kabila naman, nakangiti si Rara habang sumasagot kay Yoon Seok. Kahit alam ni Rara na maraming secret si Jun, hindi siya nagtatanong kasi parang sobrang lungkot ni Jun.
Ang nanay ni Seunggi ay nakaupo sa hair salon at sinabi na ayaw ni Jun magpa-picture. Binura pa raw ni Jun ang video na kinuha ni Seunggi habang nagbabasketball siya. Naghulaan ang lahat na baka fugitive si Jun. Noong oras na iyon, nagtatrabaho si Jun sa cosmetic store nang tumingin siya sa salamin at may nakita siyang taong sumisilip sa kanya. Agad naging alert si Jun. Hinahatid ni Eun Seok si Rara pauwi at sinabi niyang paulit-ulit niya siyang iimbitahin mag-dinner hanggang hindi na siya nahihiya. Gusto ni Eun Seok na maging komportable si Rara sa kanya. Pagkasabi nun, umalis siya agad at hindi binigyan si Rara ng chance sumagot. Tapos nakita ni Rara ang cosmetic set na iniwan ni Jun sa doorknob. Kahit minsan nainip si Jun sa mga ginagawa ni Rara dati, palagi pa rin niyang naaalala na palihim niya itong tinutulungan. Naiisip ito ni Rara, kaya sobrang na-touch siya. Kinabukasan, inayos ni Ha-young ang buhok at makeup ni Rara. Si Suk-kyung naman gumawa ng masarap na sandwich para sa kanya. Maaga pa lang, puno na ng energy si Rara para mamigay ng ads. Busy si Rara magtrabaho hanggang lumubog ang araw bago siya umuwi. Na-touch si Jun sa effort ni Rara kaya binigay niya ang tuition. Si Jun ang naging first student niya. Sobrang na-touch si Rara kaya pinuri niya si Jun at si Mimi. Sa oras na ito, dumating din si Eun Seok para mag-register pero habang nagtuturo, na-discover ni Rara na nagsinungaling pala si Eun Seok. Marunong pala siyang tumugtog ng piano. Pagkatapos ng lesson, sinabi ni Eun Seok kay Jun na simula ngayon, siya na ang maghahatid kay Rara pabalik sa bahay ni Suk-kyung dahil nasa same building lang daw siya. Sobrang down si Jun nang marinig iyon. Kinabukasan, wala sa mood si Jun magtrabaho. Pag-uwi niya galing work, narinig niya ang tunog ng piano sa bahay. Pumasok si Jun na excited at parang umaasa. Nakita niya si Rara na nagdala ng kimbap para sa kanya. Sobrang lakas ng ulan nung gabing iyon at nakatayo silang dalawa sa may pinto habang umuulan. Nakahanap si Jun ng 2 payong sa bahay pero matapos mag-isip, isa lang ang kinuha niya. Gusto niyang maglakad kasama si Rara sa ilalim ng iisang payong. Habang ihahatid na sana ni Jun si Rara pauwi, nag-text si Eun Seok na dadaan siya pagkatapos ng work at siya ang maghahatid kay Rara. Maya-maya, may bumusina sa labas ng pinto. Tumayo si Rara para magpaalam kay Jun, tapos biglang kumulog. May boses ng lalaki na parang nagpaalam din sa ulo ni Jun. Nagpanik si Jun, umiling at umatras. Tapos niyakap niya si Rara at nakiusap na huwag siyang umalis. Tinapik ni Rara ang likod ni Jun at paulit-ulit siyang kinakausap na okay lang. Sinabi ni Jun na mangako siya na sa susunod hindi na siya magpapaalam kapag aalis. Sobrang nag-alala si Rara nang makita niya si Jun na ganun. Kaya habang nasa kotse ni Eun Seok, bumaba si Rara at bumalik sa bahay ni Jun. Sa oras na ito, tinutugtog ni Jun ang kantang Night and Dreams sa gitara. Sobrang nagulat siya nang makita niya si Rara na bumalik. Matamis ang ngiti ni Rara at sinabi niyang gusto niyang nasa tabi niya. Sinabi rin niya na may kaibigan siyang nagsabi dati na huwag siyang magreklamo sa iba kasi mas lalo lang daw silang ma-upset. Naisip ni Rara na tama ang sinabi ng kaibigan niya at kailangan niyang ayusin ang bad habit na iyon. Tulad niya na hindi nga niya kayang alagaan ang sarili niya, paano pa siya magkakaroon ng time para makialam sa problema ng iba. Pero gusto ni Rara na mag-open si Jun kasi sa ganun matutulungan niya itong mag-share ng lungkot. Umupo silang dalawa sa kama at nag-usap. Sinabi lang ni Jun na wala siyang dream. Si Rara naman parang kasing liwanag ng mga bituin ang mata niya. Sinabi ni Rara na ang dream niya ay makakain ng pinakamasarap na beef tenderloin. Natawa si Jun sa isip niya at parang minata. Pinaliwanag ni Rara na hindi kailangan malaki ang dream. Basta may gusto kang gawin, dream mo na iyon. Masaya silang nagkwentuhan. Hindi nagtagal, nakatulog si Rara. Umupo si Jun sa gilid ng kama at titig na titig sa kanya, puno ng pagmamahal. Pagkagising ni Rara, kumain siya ng breakfast na sobrang pasok sa panlasa niya. Sinabi ni Jun na ang hirap niyang pagbigyan pero ginawa pa rin niya ang breakfast base sa request niya. Sa oras na ito, tinutulungan ni Jun ang matandang lalaki maglipat ng mga gamit. Nakangiti si Jun at ang lambing ng itsura niya. Naisip din ng matanda na in love si Jun. Ang matandang ito rin ang nag-imbita kay Rara na tumugtog ng piano. Kinakausap niya si Jun tungkol sa Piano Academy. Naisip din ni Jun na magtanim ng kale at lettuce. Mga kailangan iyon sa sariling menu ni Rara. Ngumiti ang matanda at sinabi na sa wakas, gusto na ni Jun tumira dito. Sa kabila naman, habol ng habol si Seunggi sa pulis, nagtanong kung nasaan ang anak niya. Alam na niya na hindi ang katawan na lumutang sa beach ang anak niya, pero hindi pa rin nahahanap ng pulis ang anak niya na nahulog sa dagat. Tinawagan ni Seunggi si Minsu at galit na inutusan siyang pumunta agad doon. Sa hair salon, nakita rin ni Suk-kyung at ng mga customers ang balita na may nalunod sa beach. Napabuntong hininga sila ng konti, tapos bumalik na ulit sa chill nilang buhay habang nakikinig sa sweet na music ni Rara mula sa katabing bahay.
Nagpiprito ang mga babae ng kimchi pancakes. Sa oras na ito, na-attract si Rara sa amoy ng pancakes. Biglang napansin ni Rara na may pintuan pala sa kwarto na papunta sa hair salon. Tumakbo siya sa pintuan at nasira niya ang wallpaper ng hair salon. Sobrang nasaktan ang loob ni Sukyong. Buti na lang, maraming beses nang nabayaran ni Rara ang utang niya sa hairdressing, kaya hindi na siya mapapagalitan ni Sukyong. Sa oras na ito, may pangatlong student na pumasok sa music academy ni Rara. Yung matandang nakarinig kay Rara tumugtog ng The Maiden's Prayer ay gustong-gusto talagang matutunan ang kantang iyon. Alam ni Rara na mababa ang kita ng matanda, kaya nagdesisyon siyang turuan siya ng libre. Tapos dumating si Sukyong para maghatid ng kimchi pancakes. Doon lang nalaman ni Rara na ang matanda pala ang may-ari ng building na ito. Nagulat siya ng sobra kaya sinikmura siya. Sa bus, tumugtog ang lalaking student ng love song para kay Hayang para mag-confess. Gusto niyang mapansin siya ni Hayang, pero pagkatapos makinig, nagdesisyon si Hayang na mag-confess agad kay Jun, kaya sobrang nadismaya si Seunggi. Sa kabila naman, pumunta si Eun Seok sa Western Restaurant para i-confirm ang isang bagay kay Jun. Pero habang nag-uusap sila, na-interrupt sila ng tawag sa phone. Si Nurse Kim pala ang pumunta para hanapin si Eun Seok. Siya ang ex-wife ni Eun Seok. Noong una, nagsalita si Nurse Kim ng mga nakakalito. Tapos nagpa-cute siya at pinakiusapan si Eun Seok na i-invite siya sa dinner. Naiinis na si Eun Seok. Sinabi niya na sobrang upset siya tapos umalis siya. Sa Rara's playground, nagdala si Jun ng masarap na pagkain kay Rara tapos kailangan na niyang bumalik sa work. Biglang tinanong ni Rara si Jun kung bakit 2 set ng parehong skincare cream ang binili niya para sa kanya. Kahapon, may iniwan na siyang isang set sa doorknob. Nabigla si Jun at sinabi niyang hindi siya ang bumili ng set kahapon. Sa oras na ito, hinabol ni Nurse Kim si Eun Seok hanggang sa pinto ng Rara's playground. Naglalakad si Sukyong at nakita niya ang taong nakabranded lahat, kaya inisip niyang sobrang yaman nito. Sinabi rin ni Nurse Kim na nagpapahair siya. Siyempre, masayang in-invite agad siya ni Sukyong sa shop. Sobrang asikaso si Sukyong kay Nurse Kim. Si Eun Seok naman, nagpa-practice ng piano sa katabing room. Na-discover ni Rara na ang galing tumugtog ni Eun Seok at parang wala na siyang maituro. Pero naalala ni Rara ang sinabi ng matanda. Kung gusto mong kumita ng pera, kailangan medyo matapang ka. Kaya sinadya ni Rara na idiin kay Eun Seok na kailangan pa rin niyang magbayad ng tuition. Siyempre, masayang sinabi ni Eun Seok na babayaran niya ang tuition niya kay Rara. Nang lumabas si Nurse Kim sa shop na may weird na hairstyle, nakapunta na sina Eun Seok at Rara sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Jun. Nandoon din sina Hayang at Seunggi, kaya nangyari yung eksena na 4 silang nakaupo ng magkakatabi tapos nakatitig kay Jun habang nagtatrabaho siya. Habang nag-uusap sila, umamin si Eun Seok na divorced na siya. Nagulat ang lahat. Si Hayang, sinabi pa niya iyon kay Joon habang pauwi sila. Gustong i-express ni Hayang ang feelings niya kay Joon, pero agad siyang pinutol ni Seunggi. Pag-uwi ni Sukyong, may nakita siyang fresh na flower basket sa harap ng bahay nila. Sinabi ni Hayang kay Rara na baka galing iyon kay Rara mula sa taong may nickname na Dudu Sol Sol Lalasol. Pero nag-online lang si Rara at wala siyang makitang message mula sa kabilang side. Sa labas ng apartment building, may isang kakaibang lalaki na nakatitig sa bintana ni Rara. Kinabukasan, namigay ng flyer si Rara at aksidenteng nakasalubong si Minsu sa harap ng juice stall. Nakita ni Rara na nakatitig siya sa piano advertisement kaya agad niyang nirecommend ang Rara's playground. Binigyan din siya ni Rara ng maliit na gift mula sa conservatory. Sa oras na ito, nakatanggap si Minsu ng tawag na may balita raw tungkol kay Jun. Balak ni Minsu pumunta sa Yunpo Station para hanapin si Jun. Nang makita ni Rara na gusto niyang umalis, agad niyang naisip na pumalpak yung paraan niya sa pag-recruit ng student kaya gusto niyang bawiin ang gift. Nag-umpisa silang magtalo. Sa huli, si Minsu ang nanalo. Matapang niyang sinabi na pupunta talaga siya sa kanya. Akala ni Rara successful na siya sa pag-recruit kaya masaya niyang sinabi na ang tuition fee ay 100,000 won. Pagkaalis ni Minsu, lumapit si Jun kay Rara sa Yunpo Station. Tinanong ni Minsu ang new staff tungkol kay Jun. Naalala ng staff na nawalan si Jun ng ID at tumanggi siyang i-report sa pulis, kaya sobrang nagtaka siya. Sa oras na ito, pumunta sina Rara at Joon sa garahe para i-park ang kotse. Gift iyon ng tatay niya nung pumasok si Rara sa university. Ang paborito niyang kotse ay pinangalanan niyang Guju. Sa storage box, nandun pa rin ang talisman na inihanda ng tatay niya para kay Rara. Kahit sobrang ayaw ni Rara, nagdesisyon pa rin siya na ibenta ang kotse para mabayaran ang utang niya. Gabi na, natulog si Rara sa kotse. Balak niyang mag-spend ng huling gabi kasama ang mahal niyang kotse. Si Hayang lumabas din para matulog kasama si Rara. Kinabukasan, habang pipirma na sana si Rara sa car sale contract, pinigilan siya ni John. Sinabi niya na pwede niyang bayaran ng dahan-dahan ang utang.
Sinamantala ni June ang chance para pakiusapan si Rara na maging driver niya. Sinabi rin ni June na ang dream niya ay magkaroon ng sarili niyang driver para kapag kailangan niya ng tulong, nandun agad ang driver. Tapos unti-unting hinikayat ni Joon silang dalawa na umakyat sa mataas na lugar para makita ang ganda ng city sa gabi. Sinabi ni Joon na ang dahilan kung bakit ayaw niyang ipabenta kay Rara ang kotse ay dahil sobrang masakit mawalan ng bagay na mahalaga sa'yo. Tapos sinabi ni June na dati may sobrang close siyang kaibigan pero namatay na ang taong iyon. Naalala ni June ang mga lumang alaala nila at hindi niya napigilan ang luha niya. Naawa rin si Rara at umiyak kasama niya. Biglang nagtinginan ang dalawang wasak ang puso, tumigil sa pag-iyak at natawa. Kinabukasan, na-discover ni Yoon Seok na hindi na ibenta ni Rara ang kotse. Sinabi ni Sukyong na idea iyon ni June. Sa panahon na iyon, nakatanggap din si Yoon Seok ng simpleng hairstyle mula kay Sukyong. Pagkatapos pumunta ni Yoon Seok sa Children's Hospital at nakita ang group photo ni June kasama ang lahat, sinabi ni Jongnam kay Yoon Seok na anak daw ito ng hospital director. High school student daw siya na sobrang galing sa pag-aaral. Doon lang na-realize ni Yoon Seok na hindi pala kasing edad ni Rara si June. Sa kabila naman, pumunta si June para hanapin si Rara at sukatin ang height niya. Nagulat si Rara at sinabi na parang tumangkad si June. Tumataas pa ba ang tao pagkatapos ng edad na 24? Nihag niya si June at tumayo siya sa dulo ng paa niya para sukatin ang height niya. Hindi nila inexpect na muntik nang matumba si Rara. Buti na lang nasalo siya ni June. Lalo silang nagkalapit at naging romantic ang moment. Hindi napigilan ni Joon na yumuko para halikan si Rara, pero biglang bumahing si Rara at natamaan ang ilong ni Joon kaya nagdugo ang ilong niya. Hindi nagtagal, may gwapong lalaki na pumasok sa hair salon. Na-fascinate si Sukyong nang makita siya. Ang lalaking ito, suki dati sa cosmetic store kung saan nagtatrabaho si June. May ilang babae na nakaupo sa mga upuan, masayang nakatingin sa gwapong lalaki. Sa moment na ito, biglang binuksan ni Rara ang pinto ng malakas, kaya nag-ingay, nagulat ang may-ari ng shop at naputol ang maraming buhok ng gwapong lalaki. Gusto lang sana ni Rara itanong sa lahat, anong edad titigil tumangkad ang isang lalaki? Pero ang sagot na nakuha niya, walang kinalaman ang height sa edad. Noong gabing iyon, bagsak si Sukyong sa sofa sa sobrang pagod. Naalala niya yung moment na pangit ang gupit sa gwapong lalaki at natakot siya. Buti na lang, wala lang iyon sa gwapong lalaki. Sa oras na ito, nakatayo ang gwapong lalaki sa harap ng hair salon, tinutuluan ng hindi kilalang liquid ang doorknob at nakangiting parang may masamang balak. Pagkatapos kumain ng lahat, gumawa sila ng mga bag at iba pang bagay para sa fans ng Rara's Playground. Si Sukyong na nasa tabi niya, inisip na walang sasali sa piano course para lang sa gifts. Pero nang marinig ni Sukyong na student din ni Rara si Eun Seok, bigla niyang sinabi na ang ganda pala ng bag. Gusto rin ni Sukyong matuto ng piano kay Rara. Sa restaurant, gusto sana ni Eun Seok tanungin ang identity ni June pero hindi niya alam paano magtanong. Sabi niya, sa next time na lang. Pag alis ni Eun Seok, naiwan niya ang medicine box. Tiningnan ni June ang medicine box at bigla niyang naalala na minsan na silang nagkita sa graduation ceremony ng music college ni Rara. Noong gabing iyon, pag uwi, nag-aalala pa rin si June. Nahulaan niya na baka alam na ni Yoon Seok ang identity niya. Kinabukasan, si June ang unang lumapit kay Yoon Seok. Tama nga, may alam si Yoon Seok tungkol kay June. Tinakot din ni Yoon Seok si June na kapag wala siya sa mood, baka sabihin niya sa parents ni June ang address niya. Kasabay noon, sinabi ni Yoon Seok kay June na sabihin kay Rara na high school student siya. Magbubukas na sana si Sukyong ng pinto ng hair salon nang dumikit ang kamay niya sa latch. Na-discover ni Rara na may glue sa doorknob. Sa oras na ito, lumitaw ang gwapong lalaki, kunwari mabait na student at gustong matuto ng piano kay Rara. Kasabay noon, magbabayad daw siya ng extra para araw-araw siyang makapag-aral. Noong time na iyon, may piano class ang matanda, kaya kailangan umuwi muna ang gwapong lalaki at bumalik na lang sa ibang araw. Sa katabing bahay, nag-usap-usap ang mga regular customers ni Sukyong na baka prank iyon ng mga bata na madalas tambay dito. Pagkatapos ng piano lesson ni Rara, pumunta siya sa cosmetic store para hanapin si June pero wala siya doon. Tinawagan niya si June pero hindi sumagot. Noong time na iyon, naglalakad-lakad si June sa kalsada. Naalala niya ang memories nila ng best friend niya. Sinuggest ng best friend niya na maghanda si June ng birthday cake para sa tatay niya. Pero hindi nila nahintay ang tatay niya kaya umuwi na lang sila. Nung nagpaalam na sila sa intersection, biglang naaksidente sa kotse ang best friend. Sobrang nasaktan si June kaya wala na siyang gana pumasok sa school. Nung nag-exam siya, blankong papel lang ang pinasa niya. Nalaman ng tatay niya na 0 ang score ni June at sinampal siya. Walang pakialam na sinabi ng tatay niya na kaibigan lang naman ang namatay. Bakit kanya na ganyan si June? Iniisip pa rin ni June na may kinalaman sa pamilya niya ang pagkamatay ng best friend niya. Pero sabi ng tatay niya, malas lang daw ang best friend niya.
Sinisi rin ng tatay niya si Joon na mahina ang loob. Wala raw siyang mararating sa future. Sobrang nadismaya si Joon sa tatay niya kaya umalis siya sa bahay. Sa oras na ito, nakita na rin ni Rara si June pero na-discover niya na balak nitong umalis. Tinanong ni Rara bakit gusto niyang umalis. Sabi ni John nakakainis ang mga tao. Akala ni Rara siya ang tinutukoy ni John kaya sobrang nalungkot siya. Bumalik siya sa Rara's playground. Biglang nakita ni Rara ang isang boy na tambay sa harap ng pinto. Siya yung boy na humingi ng gift kay Rara. Umupo silang dalawa sa steps. Sinabi ng boy na gusto niyang matuto ng piano. Umupo ang boy sa harap ng piano at tinugtog ang kantang narinig niya sa labas ng Rara's playground. Tuwang-tuwa si Rara nang madiscover niya na piano prodigy pala ang boy. Tinanong ng boy si Rara kung bakit tinutugtog niya ang kantang ito tuwing uuwi si John. Ngumiti si Rara at sinabing tinutugtog niya iyon para salubungin si John pero hindi raw ito napapansin. Agad nakipagtalo ang boy at sinabi na palagi siyang nasa labas ng pinto at nakikinig sa pagtugtog niya. Noong una, umuuwi si Joon na malungkot ang mood pero pag narinig niya ang tunog ng piano, bigla siyang sumasaya. Pupunta si Joon sa pinto para ayusin ang buhok niya tapos magpapanggap siyang walang nangyari at papasok sa bahay. Nakikinig pala si Joon at aksidenteng nakagawa ng ingay kaya nahuli siya ni Rara. Matigas ang ulo ni Rara at sinabi niyang huwag siyang umalis. Kailangan niyang manatili sa tabi niya dahil hindi pa siya nagbabayad at saka kailangan pa siya ng mga halaman para alagaan. Ngumiti rin si John at sinabi na bibigyan niya si Rara ng chance magbayad. Hindi siya mawawala. Nagkabati na talaga silang dalawa. Sobrang saya ng atmosphere. Pagkatapos magdesisyon si John na manatili sa tabi ni Rara, pumunta ulit siya para hanapin si Eun Seok. Alam na ni John na classmates sina Eun Seok at Jongnam. Hindi rin ito alam ni Rara. Niloloko rin ni Eun Seok si Rara dahil ayaw niyang mapalayo si Rara sa kanya. Ngayon alam na nila ang secret ng isa't isa kaya pinaalala ni Joon kay Eun Seok na huwag sumobra. Dapat ayusin ni Eun Seok ang mga bagay. Pagkatapos ayusin ni Joon si Eun Seok, tinawagan niya si Rara. Nag-good night silang dalawa. Pagkatapos nun, kumanta si Joon para pampatulog sa kanya. Kinabukasan, sobrang crowded ang Rara's playground. Tinuturuan ni Rara si Mimi tumugtog ng piano. Maya-maya, dumating si Eun Seok para imbitahan si Rara na kumain sila. Naiinip si Joon at pinilit sumama. Tapos sumunod sina Ha Young at Seunggi na parang dalawang buntot. Umupo silang 5 sa labas at kumain ng ice cream. Inimbitahan ni Rara sina Eun Seok, Ha Young at Seunggi na sumama sa kanya bukas para makita ang Do Do Sol Sol Lala Sol. May gagawin si Eun Seok kaya hindi siya makakasama. Sobrang naiinis si John dahil hindi siya inimbitahan. Sinabi ni Rara na hindi na niya kailangang imbitahan si John. Siyempre, kailangan niyang sumama. Kasi si John ang pinakamalaki ang ipinahiram na pera kay Rara. Masayang ngumiti si John. Maaga kinabukasan, si Ha Young ang nag-makeup kay Rara. Si John naman ay nagbihis ng sobrang formal. Sa oras na ito, pumasok si Minsu sa maliit na supermarket sa transfer station. Sinabi ng may-ari ng supermarket na si Joon ang nagligtas kay Kim Man-bok noong araw na iyon. Inatake ulit si Kim Man-bok at bumagsak sa sahig. Nakakita si Joon ng gamot sa bulsa niya at naibigay niya agad, kaya naiwasan ang trahedya. Tinanong din ni Minsu ang address ni Kim Man-bok sa may-ari. Sa kabila naman, pagod na naghihintay si Rara at ang iba sa meeting place. May mga gwapong lalaki at mga eleganteng babae na pumapasok sa pinto, pero wala ni isa sa kanila ang Do Do Sol Sol Lala Sol. Sa oras na ito, may pumasok na lalaki. Nagulat ang lahat nang makita siya. Hindi nila inexpect na si An Jong-ho pala iyon, yung lalaking pangit ang gupit dahil kay Suk-kyung. Akala ni Rara, nakakilala niya ang Do Do Sol Sol Lala Sol. Maya-maya, pumasok din si Eun Seok sa restaurant at nakita si Rara na nakikipagkwentuhan kay Jong-ho. May gusto sana sabihin si Eun Seok pero tumigil siya. Inamin din ni Jong-ho ang totoong identity niya. Regular customer lang daw siya ng shop. Matagal naghintay si Rara pero hindi pa rin dumating ang misteryosong tumutulong. Sobrang nadismaya si Rara. Sa tulong ni Kim Man-bok, nalaman din ni Joon na hinahanap siya ni Minsu. Bago iyon, tinakot ni Minsu si Kim Man-bok para sabihin kung nasaan si Joon pero tumanggi si Kim Man-bok na magbigay ng kahit anong impormasyon. Gabi na, sobrang down si Rara dahil wala siyang nalamang info tungkol sa Do Do Sol Sol Lala Sol ngayong araw. Buti na lang, nag-text ang tumutulong kay Rara. Sinabi ng taong iyon na hindi sila pwedeng magkita dahil sa personal na dahilan, pero palagi raw niya siyang susuportahan. Sinabi rin ni Suk-kyung na mahaba ang buhay. Balang araw, siguradong magkikita rin silang dalawa. Bumalik ang sigla ni Rara. Nagpicture siya kasama si Suk-kyung at ang nanay niya at pinost niya sa social media. Sa madilim na kwarto na puno ng photos ni Rara, tinitingnan ni Jong-ho ang photo na kakapost lang ni Rara habang nakangiti ng parang may tinatago. Maingat na hawak ni Eun Seok ang crown na nalaglag ni Rara noong kasal bago siya matulog.
Binasa ni Rara ang message online. Sabi sa message, sana yung star na yon ay magliwanag sa future mo. Biglang may naisip si Rara. Tumakbo siya sa Rara's playground at nakita ang potted plant na binigay dati ni Yoon Seok at nakasulat doon, sana mapuno ng tunog ng piano ni Rara ang mundo. Halos pareho ang dalawang sentence. Pagkatapos mag-isip, agad na hulaan ni Rara na si Yoon Seok ang tumutulong na hindi niya nakita kanina. Proud na shinare ni Rara ang hula niya kay June pero nagselos siya. Ginaya pa niya ang tono ng boses ng benefactor at nag-text kay Rara. Pinalitan din niya ang profile picture niya ng green tree na may salitang special. Kinabukasan, sa tulong ng isang regular customer ng spa, gumawa si Rara ng kimbap na iba-ibang flavor. Binigay niya iyon kay Yoon Seok dahil akala niya siya ang tumutulong. Sobrang saya ni Yoon Seok na makatanggap ng lunch kay Rara. Akala niya si Rara ang gumawa. Pag nalaman ni Yoon Seok na gawa pala ng iba, mas hindi na siya ganun kasaya. Napilitan din si Yoon Seok tanggapin na binigay ni Rara ang pagkain para magpasalamat, hindi dahil sa love. Sa kabila naman, iniimbestigahan ni Rara kung bakit crowded ang ibang piano classes. Nalaman niya na mas gusto ng mga magulang ang award-winning na lugar. Kaya naisip niya agad na ipadala si June para mag-compete. Ang piano prodigy na ito siguradong makakauwi ng trophy at uunlad din ang negosyo ng Rara's playground. Ginising ni Joon si Rara na tulala. Hindi alam ni Rara na pinapaypayan siya ni Joon habang tulog siya. Naisip pa ni Joon kung bibili ba siya ng aircon para sa kanya. Dumating si Jongho sa class on time. Nadaanan siya ni Joon papuntang work, pero pakiramdam niya parang nakita na niya si Jongho dati kung saan. Dahil nag-aalala si Joon kay Rara, bumalik siya sa spa at binuksan ang maliit na pinto papunta sa katabing bahay. Pinakiusapan din ni Joon si Sukyong na bantayan si Rara. Sa likod ng pinto, tumutugtog si Rara ng piano at nakatitig si Jongho sa kanya. May kakaibang feeling na unti-unting umakyat sa puso ni Rara habang lalo pang tumitindi ang tunog ng piano. Tapos biglang isinara ni Jongho ang maliit na pinto. Sa oras na ito, dinala ni Minsu si Seunggi para makita si Kim Man-bok. Sinubukan ni Kim Man-bok na pakalmahin si Seunggi pero wala siyang pasalamat. Sa huli, nag-iwan siya ng pera at contact info, tumalikod at umalis. Nakita ni Minsu ang mga bag sa labas ng Rara's playground. Sumakay sa kotse sina Seunggi at Minsu at umalis. Habang nasa daan, nakita ni Seunggi ang likod ni Joon gamit ang matalas niyang mata. Mabilis siyang bumaba ng kotse para hanapin siya, pero si Rara lang ang nandun. Naalala ni Seunggi na si Rara yung daughter-in-law na iniwan ng kaibigan niya. Tuwang-tuwa siya makita ang ex-daughter-in-law ng kaibigan niya na sobrang naghihirap. Matapos ang mga lakad nila, pumunta sina June at Rara sa electronic center para bumili ng juicer para kay Rara. Napagkamalan sila ng staff na mag-asawa. Agad itinanggi ni Rara. Pauwi, paulit-ulit iniisip ni June yung pagtanggi niya. Sinabi ni Rara na minsan na siyang kasal, pero walang pakialam si June. Sa halip, matapang niyang sinabi na hindi niya iyon iniisip. Habang magko-confess na sana si June kay Rara, ininterrupt sila ni Kim Man-bok. Sinabi ni Kim Man-bok kay June na dumating na ang nanay niya para hanapin siya. Kinomfort din ni Kim Man-bok si June na ayusin muna niya ang mood niya bago umuwi. Tumanggi si June tanggapin ang pera na binigay ng nanay niya. Sinabi pa ni Kim Man-bok na rent daw iyon para sa Rara's playground. Kinabukasan, sa tulong ni June, sa wakas nahanap ni Rara si June. Mahirap ang sitwasyon ni June. Maaga namatay ang nanay niya at busy ang tatay niya sa maraming bagay. Pagkatapos nun, mahinahon sinabi ni Rara na pwede siyang pumunta sa Rara's playground kahit kailan para mag-aral ng piano at kailangan lang niyang maglinis para pambayad sa tuition. Pero ang ikinagulat ni Rara, hindi pala marunong magbasa ng music ang child genius na ito. Kailangan ni Rara siyang turuan mula umpisa. Nasa tabi si Joon, hinihikayat si Rara na siguradong matuturuan niya si June para maging genius. Nahiya si Rara at marahan siyang sinuntok. Para makakain ng maayos si June, dinala ni Rara at Joon si June sa bahay ni Sukyong para kumain. Nagluto si Sukyong ng sobrang daming masarap at inimbitahan ng lahat. Sobrang dami kumain si Rara at June. Si Sukyong na nakatayo sa tabi nila biglang nalungkot. Ipinaliwanag ni Hayang na lumaki si Sukyong sa orphanage kaya hindi niya kayang makakita ng taong nagugutom. Pagkatapos kumain, umalis sina June at June. Sinabi ni Sukyong na baka umulan. Sabay na kinuha ni Rara at Hayang ang payong sa tabi nila para ibigay kay Joon pero ang pinili ni Joon ay yung payong ni Rara. Tinawagan ni Hayang si Seunggi para magreklamo. Kinabukasan, naglagay si Hayang ng matingkad na pulang lipstick at nag-confess kay June. Tulad ng inaasahan, ni-reject siya ni June. Alam din ni Hayang na may gusto si June sa iba. Umiiyak si Hayang at nagreklamo kay Seunggi. Nagkalat din ang eye makeup niya, parang panda. Galit pa niyang sinabi na gusto niyang palayasin si Rara sa bahay. Agad pinigilan ni Seunggi ang kalokohang isip na iyon. Sinabi rin niya na siguradong may nangyayari kina Rara
at Eun Seok. Nang marinig iyon, natawa si Hayang at sinabing may maganda siyang idea. Hindi nagtagal, niyaya ni Hayang at Seunggi sina Rara at Eun Seok manood ng movie, pero hindi pumunta sina Hayang at Seunggi. Sa huli, sina Rara at Eun Seok lang ang nanood ng movie ng magkasama. Sa oras na ito, nakagawa na si Joon ng salad at juice na gusto ni Rara, pero matagal siyang naghintay at hindi pa rin niya nakita si Rara. Min si Hayang at sinabi kay Joon na nanood ng movie sina Rara at Eun Seok. Dali-daling lumabas si Joon para hanapin si Rara. Biglang naalala ni Joon na sinabi ni Seunggi na dapat mag-confess siya kay Rara at mas maaga mas mabuti kasi gumagawa si Hayang ng paraan para i-pair sina Rara at Eun Seok. Sa oras na ito, sa cinema, hinawakan ni Eun Seok ang kamay ni Rara pero paglabas pa lang nila ng cinema, nireject ni Rara ang confession niya. Pinuri pa ni Rara si Eun Seok at sinabing mabait siyang tao. Mabilis dumating si John at hinila si Rara palayo. Sinabing lalamig na ang salad sa bahay. Pauwi, nakaupo si Rara sa likod ng motor at niyakap ang bewang ni John. Sobrang saya nilang dalawa. Kinabukasan ng umaga, tinanong ni Joon si Seunggi kung mag-confess muna ba siya o sabihin muna ang secret. Natatakot siya na kapag sinabi niya ang secret kay Rara, masisira ang relasyon nila. Pinayuhan siya ni Seunggi na mag-confess muna. Kapag sure lang si Joon na mahal talaga siya ni Rara, sa kanya sabihin ang secret. Tapos na ang class ni Rara at nakikipagkwentuhan siya sa lahat sa hair salon. Sinabi ng isang regular customer kay Rara na magaling pa rin daw matuto si Manbok. Marunong pa nga raw gumamit ng cellphone. Pero ang totoo, dahil iyon kay Jun, tinipon niya ang mga matatanda sa area at tinuruan niya silang gumamit ng cellphone. Tinanong ni Rara ang asawa ni Manbok kung anong klaseng tao siya. Sinabi ng babae na nagka-demensya daw ang asawa ni Manbok bago ito namatay. Lagi nitong tinatawag si Manbok na older sister, pero mabait siyang tao. Lagi raw siyang nagiiwan ng mga hindi nabentang bulaklak sa harap ng pinto para may makauwi ang mga tao. Hindi nagtagal, dinalhan ni June si Manbok ng CD ng piano sheet music para sa The Maiden's Prayer. Sinabi ni June na huwag na siyang gumamit ng tapes na pangit ang sound. Nagsimula na ring mag-aral ng piano si June mag-isa. Tapos tinawagan ni Rara si June at sinabing naubos na ang skincare products niya. Gusto ni Rara na dalhan siya ni June ng bagong set. Kahit sinabi ni June na hindi, tumakbo pa rin siya agad papunta sa kanya. Sinabi ni June na hindi siya pumunta para mag-deliver lang, kundi dahil na-miss niya siya. Natulala si Rara sa sinabi niya. Kinabukasan, habang tinuturuan ni Rara si Jongho, sinabi niya na kailangan niyang mag-prepare para sa competition niya, kaya babawasan niya ang lessons ni Jongho. Masayang sinabi ni Jongho na pagkatapos manalo sa competition, marami nang pupunta sa Rara's playground para mag-sign up. Pero biglang sinabi ni Jongho na ayaw niyang dumami ang tao dito. Nalito si Rara. Nakasalubong ni Jun si Jongho sa pinto. Ngumiti si Jongho pero may masamang balak siya sa loob. Biglang may lalaking sumunod sa kanya. Tinuturuan ni Rara si Jun nang maya-maya dumating si Manbok kasama ang ilang workers para ipasok ang air conditioner. Sinabi ni Manbok na binigyan siya ni Jun ng CD kaya gusto rin niyang bigyan si Jun ng aircon bilang gift pabalik. Sa hospital, biglang sumugod si Hayang kaya nabulunan si Eun Seok sa gamot sa lalamunan niya. Pagkatapos lang niya masampal ng malakas, saka siya bumalik sa normal. Sinabi niya kay Hayang na pumalpak ang confession niya. Pinayuhan din ni Eun Seok si Hayang na ang hindi kanya, hindi talaga magiging kanya. Galit na sumigaw si Hayang na may generation gap siya at isang matandang doktor tulad niya. Tapos umiyak siya at naupo na kumakanta sa karaoke room kasama si Seunggi. Wasak din ang puso ni Seunggi. Hindi niya alam kung kailan marirealize ni Hayang na palagi siyang naghihintay sa tabi niya. Sa ibang lugar, tinatrain ni Rara si Jun bago ang competition. Na-realize niya na hindi niya kayang tumugtog ng soft na melodies. Ang dahilan, kulang siya sa memories sa part na iyon. Kaya tinawagan ni Rara si Jun at pinakiusapan siya na ihanda ang mga ingredients para gumawa ng cookies. Nag-umpisa si Jun sa pag-no, pero dinala niya pa rin lahat ng ingredients. Pumunta silang tatlo sa bahay ni Sukyong para gumawa ng cookies. Pagkatapos ng maraming effort, nagawa rin nila ang cookies. Pagkatapos, si Jun pa rin ang naglinis. Tapos naglaro pa sila sa bahay ng paboritong game ni Jun na jump rope. Nakita ni Rara ang heart-shaped na tinapay sa oven na ginawa ni Jun, may nakasulat pang pangalan niya. Nag-message si Rara kay Jun, nang aasar, sinabing nagliliyab ang puso niya. Biro ni Jun, nagliliyab puso ko kasi sobrang init. Pagkatapos mag-text, pareho nilang binato ang phones nila dahil sa sobrang cheesy ng message. Pagkatapos mag-usap, nagsimulang tingnan ni Jun ang photos ni Rara at Sunwoo sa graduation ceremony noong araw na iyon. Sumama si Jun kay Sunwoo para panoorin ang performance ni Rara. Na-attract si Sunwoo sa ganda ni Rara, kaya pagkatapos ng performance, pinakiusapan niya si Jun na picturean silang dalawa. Malaking marka rin ang moment na iyon kay Jun tungkol kay Rara.
Sa hospital, nagtanong si Minsu sa mga nurse ng impormasyon. Dumating daw si John dito kasama ang isang babaeng pianist na si Rara. Nakita ni Minsu ang gift na ibinigay sa kanya ni Rara. Tapos naalala niya yung handbag na nakita niya noong nakatayo siya sa labas ng bahay ni Manbok. Nang pinagdugtong-dugtong niya ang mga clues, naintindihan niya ang lahat. Sa oras na ito, aksidenteng nakasalubong ni Seonggi ang kaibigan niya habang namimili. Si Mrs. Jongnam's mother pala. Nabanggit ni Seonggi nang hindi sinasadya ang miserable na sitwasyon ni Rara sa iyon po. Kinuwento rin niya na nagbukas si Rara ng piano class doon na tinatawag na Rara's Playground. Sakto namang narinig din ito ni Nurse Kim. Tinanong niya si Sukyong kung divorced ba si Rara. Sagot ni Sukyong, sila raw ang unang nag-cancel ng engagement. Tapos dali-daling pumunta si Nurse Kim sa pinto ng Rara's Playground. Hindi niya nakita si Rara. Si Eunsyok lang ang nakita niyang nakikipag-usap sa ilang babae. Nakita siya ni Sukyong at dumikit sa kanya. Muntik na siyang mapilit magpa-hair, pero noong moment na iyon, narinig niya bigla ang tunog ng piano mula sa Rara's Playground, kaya sumunod siya kay Sukyong papasok sa loob gamit ang maliit na pinto. Pero si Jun lang ang nakita nilang nagpa-practice mag-isa. Naglakad-lakad si Nurse Kim at tumingin ng tumingin hanggang sa makita niya ang magandang itsura ni Rara sa isang photo. Bigla siyang nakaramdam ng pamilyar. Sa oras na ito, nakikipagtalo sina Rara at Joon sa tatay ni Jun. Hindi naniniwala ang tatay na may magandang mangyayari sa anak niya, pero pinilit ni Rara na turuan si Jun ng libre. Kaya ipinakita niya sa tatay ni Jun ang photo ni Jun na nakangiti habang tumutugtog ng piano. Sa wakas, pumayag ang tatay. Tapos tinanong niya si Jun kung ano ang identity niya. Sabi ni Jun, siya ang asawa ni Rara. Magkasama raw silang nagbukas ng piano class. Paglabas nila, hindi talaga gets ni Rara kung bakit nagkunwari si Jun na asawa niya, pero madali pa rin siyang naloko. Sabi lang ni Jun ng ilang words at tumigil na siya sa kakaisip. Pagkatapos maayos ang bagay na iyon, sa wakas tinuruan ni Rara si Jun tumugtog ng piano muna. Tinugtog ni Jun para sa kanya ang piano song na natutunan niya mag-isa na tinatawag na The Joy of Love. Habang nakikinig, naalala ni Rara ang lahat ng memories mula nung una silang nagkakilala at napaluha siya. Sinabi ni Rara kay Jun na bibigyan niya siya ng isang wish bilang reward. Agad ngumiti si Jun at sinabi na mag-date sila. Ang The Joy of Love ay isang malungkot na piano piece. Sinasabi ng kanta na panandalian lang ang saya ng love, pero ang lungkot ng love ay paulit-ulit magbabalik magpakailanman. Pag narinig iyon ni Joon, pinagsisihan niya kung bakit iyon pa ang tinugtog niyang music. Tapos sumakay silang dalawa sa cable car para tingnan ang view. Seryosong sinabi ni Jun kay Rara na mahal niya siya. Sa malungkot at sobrang down na mga araw ni Jun, siya lang ang saya niya. Tapos mahigpit silang naghawak ng kamay. Natunaw ang love nila sa isang halik. Sa oras na ito, pumasok si Minsu sa Rara's Playground at nakita si Jun sa picture. Pagbalik ni na Jun at Rara sa Rara's Playground, napansin nilang putik-putik ang sahig at pati paa ni Mimi. Inisip nila na naglaro ang aso sa flower pot sa kwarto. Umupo sina Rara at Joon sa harap ng piano at tumugtog gamit ang apat nilang kamay. Naghalo ang mga notes at napuno ng tahimik na ganda ang maliit na kwarto. Si Minsu, na nasa labas, narinig ang music at umiling dahil successful na niyang nahanap si Jun. Mayabang na tinawagan ni Minsu si Seunggi pero hindi sumagot. Yun pala, maaga nang natulog sina Seunggi at ang direktor. Sa oras na ito, tumunog ang phone at nagising ang direktor. Si Seunggi, kinabahan kaya binaba na lang niya agad. Sa oras na ito, dumating din si Jongho sa Rara's Playground. Akala ni Minsu kaya hindi sinasagot ni Seunggi ang phone ay dahil lumipat siya sa ibang company para hanapin si Jun, kaya bastos niyang hinablot ang caller ni Jongho. Sinundan pa ni Minsu si Jongho ng matagal pero saglit na naging careless si Minsu at hinampas siya ni Jongho ng hollow block kaya nawalan siya ng malay. Sa oras na ito, dumating si Sukyong mula sa malayo. Nagpanik si Jongho at kinuha ang phone at wallet ni Minsu. Natakot si Sukyong sa lalaking nakahandusay at walang malay sa lupa. Nang tumawag pabalik si Seunggi kay Minsu, si Jongho na ang sumagot sa phone. Sabik si Seunggi na makipagkita sa kanya. Nang marinig ito ng direktor, naging suspicious siya at inisip na may kalaguyo ang asawa niya. Sa kabila naman, tinutulungan ni Joon si Manbok magdilig ng mga bulaklak. Nagdala si Rara ng homemade breakfast. Yung mga laman sa seaweed rice rolls, lahat nakaayos na heart shapes. Nagreklamo si Joon na pangit ang lasa habang masarap naman siyang kumakain. Mahilig si Manbok sa matamis. Yun pala, nung bata pa si Manbok, na love at first sight siya sa isang girl sa shoe store. Pagkatapos nun, naging official na silang nagde-date. Isang araw, sinadya ng girl na dalhan si Manbok ng chocolate, pero dahil matagal ito sa bulsa niya, natunaw. Pero gustong-gusto pa rin ni Manbok at kinain niya pa rin, kasi puso raw iyon ng girl. Ang kwento, sobrang interesting. Pero kailangan pa rin ni Rara magturo ng music kaya kinindatan niya si Jun at tumakbo palayo.
Tapos tinanong ni Manbok si June kung sinabi na ba niya kay Rara ang secret niya. Kasi masakit daw manloko ng taong nagtitiwala sa'yo. Nag-umpisa si June mag-alinlangan at sisihin ang sarili. Tinawagan ng direktor ang driver at tinanong kung may kalaguyo ba ang asawa niya pero nakatanggap na ng pera ang driver kay Seunggi kaya wala siyang sinabi. Galit na binalaan ng direktor ang driver. Parang nakalimutan ng driver na boss niya ang direktor. Sa hospital, nakahiga si Min-soo sa hospital bed. Sinabi ni Yoon Seok na hindi pa siya nagigising. Ayon sa pulis, normal na robbery case lang daw ito base sa mga ninakaw kay Min-soo. Sa oras na ito, maayos ang bihis ni Jong-ho at may dala siyang basket ng fresh flowers para puntahan si Rara. Biglang na-realize ni Rara na eksaktong pareho ang fresh flowers sa mga bulaklak na natanggap ni Suk-kyung. Sinubukan pa ni Jong-ho hawakan ang kamay ni Rara. Natakot si Rara. Buti na lang, lumabas ang ilang regular customers ng hair salon. Galit na inihagis ni Jong-ho ang flower basket sa sahig. Dali-daling tumakbo si Rara, papunta sa regular customers at sinabing ide-deposit niya na lang ang tuition sa account ni Jong-ho pero pinilit pa rin ni Jong-ho na siya mismo ang kukuha. Hindi nagtagal, pumunta si Jong-ho sa beauty salon kung saan nagpa-part-time si June para manggulo. Sinabi ni Jong-ho na naubos na raw ni Rara ang lahat ng cosmetics na binigay niya last time. Hinablot ni June ang collar ni Jong-ho at tinanong kung sino ba siya. Noong gabing iyon, takot na takot si June kaya tumakbo siya pa uwi at sinabi kay Rara na huwag na niyang turuan si Jong-ho. Hindi rin siya dapat tumanggap ng gifts mula sa strangers. Sumakay pa si June sa kotse ni Rara para ihatid siya pa uwi. Masaya silang nagdesisyon na lumabas muna para magpahangin. Kinabukasan, dinala ni Seunggi si Hayang sa restaurant para kumain at tinanong niya ang tungkol sa relasyon niya kay Rara. Naalala ni Hayang kung paano niya hindi pinansin si Rara ilang araw na ang nakalipas, pero galit pa rin siya kay Rara dahil inagaw nito si June. Ipinaliwanag ni Seunggi na obvious naman na si June ang unang nag-confess. Hindi kailangan pansinin ni Rara si Hayang, pero si Rara pa ang laging tinatawag si Hayang kapag lalabas sila para kumain o mag-enjoy. Sagot ni Hayang dahil hindi siya minamaliit ni Rara, kaya gusto niya si Rara. Pagkatapos ilabas ang totoong nararamdaman, nagalit si Hayang at tumayo para umalis, pero aksidente siyang natumba sa sahig. Maingat na inasikaso ni Seunggi ang sugat niya. Medyo namula ang mukha ni Hayang. Tapos si Seunggi, siya na ang nagkusang buhatin siya sa likod. Ang atmosphere nilang dalawa, sobrang nakakakilig at parang may something. Kinabukasan, sinubukan ni Hayang maging sweet kay Rara. Nagkusang mag-makeup si Hayang kay Rara pero tinirintas niya ang buhok niya na parang dalawang buns at nilagyan niya ng blue eyeshadow si Rara, parang sinasadya niyang pangitin si Rara. Nagulat sina Suk-kyung at ang iba nang makita iyon. Inimbitahan sila ni Rara na maging audience para magkunwaring performance stage ni June. Ang galing ng pinakita ni June. Pumalakpak at naghiyawa ng audience. Kasabay noon, nag-offer din ang lahat na tumulong sa competition costumes, hairstyle ng boy at mga pang-cheer. Bumalik si Nurse Kim sa Seoul at naghahanap siya kung saan-saan hanggang sa makita niya ang brochure. Naalala ni Nurse Kim na nakita niya si Rara sa graduation performance niya sa college. Pagkatapos ng konting imbestiga, nalaman ni Nurse Kim na ang fiancé ni Rara ay kaibigan ni Yoon Seok. Araw ng piano competition, maagang umalis si June ng bahay na nakaformal. Naghihintay si Jong-ho sa pinto na may masamang balak. Niloko niya si June. Sinabi ni Jong-ho na si Rara daw ang nag-assign sa kanya para ihatid si June sa performance. Pero matalino si June at hindi siya naloko. Habang nagtutulakan sila ni Jong-ho, nasaktan ang braso ni June. Ayaw ni June madismaya si Rara kaya itinago niya na injured siya. Magsisimula na ang competition. Umupo si June sa harap ng piano habang nakatingin ang lahat pero hindi niya maitaas ang kanang kamay niya. Kaliwang kamay lang ang nagamit ni June para tumugtog. Alam ni June na pangit ang performance niya kaya umiyak siya ng malungkot. Nasa ibaba ng stage si Rara, naalala niya ang cheers ng tatay niya para sa kanya kaya tumayo siya at pumalakpak para purihin siya. Ilang close friends na dating nag-cheer sa kanya ay in-encourage din si June. Pagkatapos, sinabi ni Yoon Seok na na-dislocate ang kanang braso ni June. Umiiyak ang boy at sinabi na tiniis niya ang sakit dahil natatakot siya na kapag hindi siya magaling tumugtog, ayaw na siya ni Rara. Mahinahon sinabi ni Rara na mabait pa rin siya kay June. Noong gabing iyon, nagset sila ni Rara at Joon ng lakad na mag-sightseeing sa bangka bukas. Balak din ni Joon na sabihin ang background niya later. Nang hiram si Jong-ho ng cellphone ng iba para tawagan si Rara at sinabing bumaba siya sa kotse. Pagkatapos malinlang ni Jong-ho si Rara para pumunta sa isang tahimik na lugar, pinatulog niya si Rara at sa kanya ito dinala. Sa kabila naman, hinatid ni Yoon Seok si June pauwi. Kasabay noon, nalaman ni Yoon Seok na si Jong-ho ang nanakit kay June. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yoon Seok ng tawag mula kay Hayang.
Nang marinig ni Yoon Seok na nawawala si Rara, dali-dali siyang bumalik. Naghahanap sina Yoon Seok at Joon kay Rara. Mabilis na na-discover ni Joon na nasa lupa ang cellphone ni Rara. Sinabihan ni Joon si Yoon Seok na pumunta sa Rara's playground para maghanap ng clues. Tumakbo si John mag-isa sa ulan papunta sa tinitirhan ni Jong-ho. Dati pa, nung naramdaman ni John na delikado si Jong-ho, palihim niya itong sinundan hanggang sa bahay nito. Pagpasok, natakot si Joon nang makita niyang puno ng pictures ni Rara ang bahay. Nakasabit din sa pader ang student ID card niya. Yun pala, nung spring ng 2019, nabangga ni Jong-ho si Rara at nagsorry siya. Lumingon si Rara at ngumiti, sinabing okay lang. Noong time na iyon, ninakaw ni Jong-ho ang wallet ni Rara. Nakatago sa kwarto ang student card ni Rara. Hinalughog ni John ang buong kwarto at nakita niya ang simbolo ng multi-level marketing na grupo na napasukan niya dati. Agad sumakay si John sa kotse at umalis. Sa oras na ito, si Rara, na nakatali sa upuan, ay dahan-dahang nagising. Sumigaw siya ng tulong pero walang sumagot. Nagbubulong si Jong-ho na parang baliw na noong unang araw na nagkita sila, ngumiti si Rara sa kanya. Sila raw ang lovers na inayos ng Diyos pero naglakas loob si Rara na mahalin ng ibang lalaki kaya dapat daw maparusahan si Rara. Mabilis na nahanap ni John ang building ng multi-level marketing na grupo. Nagpumigla si Rara nang marinig niya ang boses ni John pero sinipa siya ni Jong-ho at nawalan siya ng malay. Sumugod si John at nakita ang kawawa na itsura ni Rara. Sobrang galit niya. Nagbugbugan at nagkasuntukan sina John at Jong-ho. Pagkatapos ng ilang sandaling struggle, tumama ang ulo ni Jong-ho sa mesa at nawalan ng malay. Kinabahan si Joon nang makita iyon. Sa kabila naman, si Yoon Seok, na wala namang nakuha, bumalik para makasama ang lahat. Kasabay noon, sinabi niya na si Jong-ho ang salarin na nanakit kay Jun. Tapos naalala ni Yoon Seok na nakaparada ang kotse niya sa labas. Baka nakuha ng kamera yung pagdukot kay Rara. Tama nga, nakuna ng kamera sa kotse ang pagdukot kay Rara. Agad kinontak ni Manbok si Jun, pero sinabi ni Jun na baka patay na si Jong-ho. Mabilis na dinala ng ambulance si Rara at Jong-ho. Sumakay rin si Jun sa police car. Nakilala si John ng isang pulis na may request mula kay Seung-gi. Excited siyang sinabi na nahanap niya na ang nawawalang anak ni Seung-gi. Buti na lang, safe si Rara at Jong-ho. Nakahinga ng maluwag si Sukyong. Kasabay noon, nalaman din ni John ang good news sa sinabi ni Manbok. Parang nabawasan ang bigat sa dibdib ni John pero ayaw pa rin niyang makipag-contact sa pamilya niya. Matagal nag-isip si Manbok at sa wakas tinawagan niya si Seung-gi pero nauna na pala siyang nakakuha ng balita at tumakbo na papunta sa police station. Sa oras na ito, nagkita rin sa wakas sina Seung-gi at Joon. Pinapauwi agad ni Seung-gi si Joon pero hindi pa rin makaalis si Joon sa trauma ng pagkawala ng best friend niya. Nang malaman ni Joon na hindi sinabi ng nanay niya sa tatay niya ang pagtakas niya sa bahay, naramdaman niya na bigo siya sa pagkontra sa tatay niya at sobrang nagalit siya. Pagkatapos, pumunta si Seung-gi sa Rara's playground at may nakita siyang bagay na may nakasulat na Rara. Kasabay noon, nakita rin ni Seung-gi si Mimi na nagbabantay sa hagdan. Pagkatapos makipagtalo ni Seung-gi kay Mimi nang sandali, dumaan siya sa maliit na pinto papunta sa hair salon. Tapos umupo si Seung-gi at nakipagkwentuhan sa ilang regular customers ng hair salon. Nalaman niya ang hero na kwento ni Jun na nagligtas kay Sukyong. Nagtrabaho pa raw si Jun ng kung ano-anong extra jobs para masuportahan si Rara. Nagbukas pa siya ng piano class para sa kanya. Kinuwento rin ng customers ang kung ano-anong patunay ng love ni Jun kay Rara. Lalong nagalit si Seung-gi dahil dito. Hindi man lang niya binanggit na alam niyang divorced si Rara. Tapos pumunta si Seung-gi sa hospital para i-verify ang identity ni Rara. Na-discover ni Seung-gi na si Rara yung babaeng naputol ang engagement sa kaibigan ng anak niya. Bago umalis, iniwan ni Seung-gi kina Ha-young at Seung-gi ang pera at contact information. Sinabi rin niya na i-contact siya kapag nagising na si Rara. Yung logo ng Sunwoo Group sa business card, hindi makapaniwala ang dalawa sa nangyayari. Maya-maya, nagising si Rara at lumabas ng hospital room para hanapin si Jun, pero nakasalubong niya si Min-soo. Sa mga sinabi ni Jun, nalaman ni Rara na si Jun ay young master ng Sunwoo Group. Si Jun ay high school student din na tumakas sa bahay. Naka-patient uniform si Rara at tumakbo palabas ng hospital. Panic na panic. Sumakay siya ng taxi at pumunta sa police station. Sa oras na ito, pinalaya si Jun dahil wala naman siyang kasalanan. Nagdala si Manbok ng tofu, pampaalis malas, pero itinapon iyon ni Seung-gi. Gusto sana lumaban ni Jun pero kinuha siya ng mga bodyguard. Huli dumating si Rara at naupo siyang walang magawa sa labas ng police station. Alam ni Rara na dinala na pabalik sa Seoul si Jun at umiyak siya sa sakit. Inisip ni Rara na yung breakup ang secret na tinatago ni Jun. Gumamit si Jun ng excuse na mag-CR para makatakas. Agad inutusan ni Seung-gi ang mga bodyguard na sundan sina Rara at Manbok.
Nahulaan ni Seung-gi na siguradong pupunta si John para hanapin sila. Noong gabing iyon, papunta na sana si John sa bakuran ni Rara nang aksidenteng makasalubong niya si Seung-gi. Sinabihan siya ni Seung-gi na tawagan si Rara para malaman niyang safe siya. Pinapunta ni John si Rara sa pier pero biglang lumitaw si Seung-gi sa harap ni Rara. Kasabay noon, nalaman ni Seung-gi ang location ni Jun kaya pagdating ni Jun sa pier, nahuli siya ni Seung-gi. Nakakagulat, dumating ang direktor sa pier. Bago pa makapagsalita si Jun, umalis na sila. Si Rara na lang ang naiwan doon mag-isa. Isang buwan ang lumipas na in love si Minsu kay Suk-kyung. Naging regular customer siya sa hair salon. Nagtatawanan at nagkukwentuhan sina Suk-kyung at Minsu kaya inaasar sila ng mga regular customers na naglalandian. Mukhang gusto rin talaga ni Minsu manatili sa Eunpo kasama si Suk-kyung. Hindi nagtagal, nabalita na si Jong-ho ang salarin sa floating murder case at siya rin yung nanakit kay Rara. Nalaman ito ni Minsu sa criminal police kaya agad niyang kinuwento sa lahat ang buong story. Sabi sa balita, professional thief daw yung patay, pero baka ninakaw niya ang relo ni Jong-ho, kaya pinatay siya ni Jong-ho sa banyo at itinapon ang katawan sa dagat. Sa kabila naman, nakatayo si Rara, tulala at nakatingin sa malayo. Naaawa sa kanya sina Hayang at Seung-gi na hindi kalayuan. Sinabi ni Seung-gi na si Rara ay nakatingin sa tren na hindi nakaalis kasama si Joon. Noong time na iyon, si Rara ang nagdala kay Seung-gi doon at iyon ang dahilan kung bakit napilitang kunin si Joon. Yun ang sakit na palaging dala ni Rara. Malungkot din na sinabi ni Hayang Prove na mas lalo raw naging kakaiba si Rara. Hindi lang siya sobrang kumakain, bigla rin daw siyang nagsimulang sumayaw recently. Nagkaroon din ng hobby si Rara na maglaro ng cards kasama ang nanay ni Hayang. Kinuha si Jun pero hindi pa rin siya nag-contact kina Hayang at Seung-gi. Binabantayan siya ng security. Si Seung-gi mismo ang nagdadala ng pagkain araw-araw. Gustong magprotesta ni Jun kaya nag-skip siya ng meals. Hiningi rin niya sa nanay niya na ibalik ang phone niya. Hindi pumayag si Seung-gi sa request ni Jun. Kinuha rin niya ang phone ng tutor para wala raw masamantala si Jun na kahit anong butas. Nang tinanong ni Seung-gi ang tungkol sa studies ni Jun, una siyang pinuri ng tutor na matalino siya, pero sinabi rin ng tutor na parang love lang ang nasa isip ni Jun, kaya hindi siya nakafocus sa pag-aaral. Sobrang nagalit si Seung-gi nang marinig ito. Noong gabing iyon, palihim bumaba si Joon para tumakas habang madilim, pero nahuli siya ng nanay niya na nagbabantay sa living room. Galit na sinabi ni Joon na gusto niya makita si Rara kahit minsan, pero matigas na tumanggi ang nanay niya. Galit niyang sigaw na ang relasyon niya sa babaeng naputol ang engagement ay sobrang nakakahiya sa pamilya. Kasabay noon, binalaan ni Seung-gi si Joon na kapag nalaman ito ng direktor, siguradong mapapahamak si Rara. Kahit saan tumakbo si Joon, wala siyang takas kasi matagal nang nakalak ang tanging labasan. Kinabukasan, sa Rara's playground, medyo sanay na si Manbok tumugtog ng piano. Masaya si Rara sa progress niya. Nag-usap silang dalawa. Gusto nilang mag-hold ng performance sa death anniversary ng asawa niya. Yung music na ito, magiging gift para sa asawa ni Manbok sa heaven. Nabanggit nila ulit si June. Nalungkot si Rara nang marinig iyon kasi hindi lang niya alam ang edad ni June, hindi rin niya alam ang background niya. Pero parang injection ang mga salita ni Manbok na nagbalik ng lakas ng loob niya. Sabi niya, yung panlabas na itsura ni June ay panandalian lang kasi yung gentle at mahina niyang loob ay malinaw nang nakita ni Rara. Tapos kinuwento ni Manbok ang magulong love story nila ng asawa niya. Maid daw ang asawa niya sa bahay ng mayamang lalaki. Isang araw, nadiskubre ni Manbok na yung girl na sobrang mahal niya ay palihim na nakikipag-blind date sa ibang tao. Kahit na ipinaliwanag nito ang lahat sa kanya, nakaramdam pa rin siya ng pagka-inferior kasi mas maganda ang condition ng ka-blind date niya. Kaya nagdesisyon siya na makipag-break pero mahal na mahal niya pa rin siya. Pagkalipas ng 2 buwan, sumulat si Manbok ng letter para ipakita kung gaano niya siya namimiss at pinakiusapan niya si Miss Hae na ibigay iyon sa girl. Pero ayaw ni Miss Hae na makasal agad ang girl, kaya nung binasa niya ang letter sa girl na hindi marunong magbasa, sinadya niyang ibigay ang maling meeting place. Kaya yung 2 punong-puno ng pag-asa, umuwi pareho na bigong-bigo. Kaya umalis si Manbok sa hometown niya papuntang Eunpo. Bago pa niya matapos ang story, dumating ang best friend ni Rara sa piano room. Sinabi niya na fan daw ng Rara ang late niyang kapatid. May mga pictures din siya bilang proof. Habang tinitingnan ni Rara ang mga pictures, nakita niya ang picture ni June kasama ang kapatid niya. Close friends pala ang 2 boy. Mabilis niyang tinanong ang best friend kung kilala niya si June. Sagot ng friend, pumunta raw si June sa graduation performance. Nagising ang memories ni Rara tungkol kay June. Naalala ni Rara yung mahiyain na boy na kumuha ng picture niya. Kinabukasan, ginamit ni Minsu ang excuse na natatakot siya sa mataong lugar para yayain si Suk-kyung na sumama sa hospital. Kaya aksidenteng nakasalubong ni Hayang si Nurse Kim doon. Nagkwentuhan sila ng medyo awkward sandali.
Tapos pumunta si Nurse Kim para hanapin si Eun Seok sa examination room. Tinanong ni Nurse Kim kung ano ang relationship ni na Eun Seok at Rara. Ngumiti si Eun Seok at sinabing napagaling daw siya ni Rara. Nagalit si Nurse Kim nang marinig iyon at umalis. Naghintay si Sukyong sa labas ng pinto at nakilala niya si Nurse Kim bilang ex-wife ni Eun Seok. Malungkot na napaatras si Sukyong pero niyakap siya ni Minsu para i-comfort siya. Tapos na-realize ni Sukyong na parang na-touch siya at tumakbo siya palayo. Na-discover ni Minsu na sobrang layo niya kay Eun Seok, yung ideal sa puso ni Sukyong. Kinabukasan, nakatanggap si Rara ng letter mula kay Seunggi. Pagkabasa niya, umiyak siya sa sakit. Nang makita ito, sumabog agad ang justice ni Ha-young. In-encourage ni Ha-young si Seunggi na sumama sa kanya papunta sa bahay ni Jun para manggulo. Gusto ni Ha-young turuan ng leksyon si Jun dahil binuli niya si Rara kasama si Seunggi. Nagpalakpakan sina Seunggi at Ha-young at nagdesisyon na. Nang makarating sa Seoul sina Ha-young at Seunggi, sobrang weird ang pakiramdam nila. Nagtaksi silang dalawa papunta sa bahay ni Jun. Yung address galing kay Minsu. Pagkatapos mag-doorbell, nagpakilala sila bilang friends ni Joon mula yun po. Narinig ito ni Seunggi at agad siyang nakahanap ng dahilan para paalisin sila. Si Joon na nakatayo sa taas, nakita ito at may naisip. Nagpanggap siyang nahimatay sa sahig. Sa oras na ito, nagdesisyon si Seunggi na umakyat sa pader papasok sa bahay ni Jun. Nakaakyat na siya sa kalahati nang makarinig siya ng matinis na siren. Natakot sila at nagtago sa gilid. Yun pala, ambulance ang dumating. Nakita nilang binubuhat si Jun sa stretcher. Dali-dali nilang sinundan siya papunta sa hospital. Tapos, sinuot ni Seunggi ang hospital uniform ni Jun. Nagpalit sila ng identity. Sinamantala ni Jun ang chance at tumakas. Noong gabing iyon, natuloy ang piano performance ni Manbok gaya ng plano. Tinugtog niya ang The Maiden's Prayer ng maayos. Yung magandang melody, nagbalik ng memories ng nakaraan. Pagkatapos mag-break ni Manbok at ng girl dahil sa misunderstanding, isang araw narinig niya ang pamilyar na kanta sa harap ng music store, kaya huminto siya para makinig. Hindi niya in-expect na na-attract din ang girl sa music. Nagkita ulit silang dalawa. Sa oras na ito, sinuportahan ng audience ang performance ni Manbok. Pagkatapos ng performance, si Rara ang mag-isa na naglinis ng lugar. Naalala niya kung gaano siya ka-chill nung nandito pa si Jun. Tapos binuksan ni Rara ang letter mula kay Seunggi. Biglang lumitaw sa harap ng mata niya ang song lyrics. Ito yung content na matagal sinulat ni Jun. Sinamantala niya yung moment na hindi nakatingin si Seunggi para ipasok ang letter doon. Kaya naipadala ni Jun ang pangungulila niya kay Rara. Bigla, habang tumutugtog si Rara ng piano at iniisip si Jun, bigla nga siyang lumitaw. Tapos hinila ni John si Rara at tumakbo sila ng mabilis sa gabi. Umiyak ng malakas si Rara, masayang-masaya na bumalik ang mahal niya. Nakarating sila sa tuktok ng bundok. Ipinaliwanag ni Joon kay Rara kung bakit nagsinungaling siya tungkol sa edad niya. Gusto lang daw niya magmukhang adult sa harap ni Rara. Ang dahilan kung bakit tumakas si John sa bahay ay dahil sa pagkamatay ng best friend niya. Kinomfort siya ni Rara, sinabing aksidente lang iyon at hindi niya kasalanan. Mas gumaan ang pakiramdam ni John matapos makomfort ng mahal niya. Nangako siya na mananatili siya sa tabi ni Rara habang buhay. Sa oras na ito, tinakpan ni Seunggi ang ulo niya ng kumot at ayaw niyang makipag-usap sa iba. Hindi nagtagal, pumasok ang doktor para bigyan siya ng injection. Kabadong iniunat ni Seunggi ang kamay niya. Agad na-realize ng nanay ni Jun na hindi ito braso ng anak niya. Nabuking si Seunggi. Habang pinapagalitan si Seunggi, biglang sumugod si Ha-young para makipagtalo. Buti na lang tumawag si Jun para sabihing safe siya. Sinabi rin niya na babalik siya sa Seoul ng maayos. Dahil doon, hindi naparusahan sina Seunggi at Ha-young. Ibinalik ni Seunggi ang pera na natanggap niya kanina sa nanay ni Jun. Unconditional niyang sinuportahan ang desisyon ni Jun, kaya awkward na awkward ang nanay ni Jun nang matanggap ang pera. Ang pagiging honest ni na Ha-young at Seunggi ang bahagyang nagbago sa attitude ng nanay ni Jun. Sa kabila naman, sinabihan ni Rara si Jun na maging obedient pagbalik niya. Tapos inilabas niya ang photo niya kasama ang friend niya at tinanong siya kung bakit tinago niya na kilala na pala niya si Rara noon sa performance. Sinabi ng best friend kay Jun na sobrang gusto niya si Rara. Noong time na iyon, na-attract din si Jun kay Rara. Dahan-dahang lumapit si Jun kay Rara habang hawak ang braso niya. Pero hindi nila in-expect na lumingon si Rara at umiwas siya bago magpaalam. Nangako silang dalawa na hindi sila bibitaw. Kinabukasan, nagdala ulit si Mrs. Seunggi ng dinner kay Jun gaya ng dati. Hindi lang nalaman ni Seunggi na kumakain na ulit ng maayos ang anak niya, nalaman din niyang nagsisimula na ulit itong mag-aral ng seryoso. Nakuha ni John pabalik ang phone niya mula sa nanay niya dahil maayos ang attitude niya. Sinabi ng tutor kay Seunggi na nabawi na ni John ang mga lessons na na-miss niya. Ang problema lang, gusto raw niyang mag-major sa mathematics, hindi medicine.
Kinomfort ng tutor si Seunggi na basta willing mag-aral si Jun, okay na iyon. Yung pagpili ng major, pwede naman pag-usapan later. Lahat ng ito dahil nakabalik ulit ang contact ni Jun kay Rara. Maliban sa pag-aaral ni Jun ng mabuti at paminsan-minsan na pagdurugo ng ilong niya, unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Isang araw, tinuturuan ni Seunggi si Rara magbike pero sa kalagitnaan bigla siyang bumitaw. Natumba si Rara at nabali ang binti niya. Sobrang nag-alala si Joon at tumakbo siya sa hospital para dalawin siya. Nagstay siya hanggang gabi at na-miss niya ang meal kasama ang tutor. Ngayong araw, matapos ihatid pa uwi ang tutor, galit na tinanong ng direktor ang anak niya kung pumunta ba siya para makita yung divorced na babae. Mukhang kailangan pa rin daw ng direktor ayusin ang lahat. Agad siyang pinigilan ni Seunggi at sinabi na may paraan siya. Kinabukasan, narinig ng mga regular customer sa hair salon na magkikita si Rara at ang asawa ng direktor. Hula nila, baka buhusan ni Seunggi si Rara ng tubig, parang sa movies. Sinuggest ni Sukyong na maghanda ang lahat ng paraan para sa mga biglaang mangyayari. Si Sukyong ang magiging nanay ni Rara para suportahan siya. May isang mangtataray ng tingin. May isang magsusuot ng raincoat para saluhin ang tubig para kay Rara. May isang hahawak ng pera na binigay ni Seunggi. Pumunta ang lahat sa restaurant para mag-reserve ng seat. Hindi nagtagal, dumating sina Seunggi at Rara sa restaurant pero hindi nangyari yung inimagine na ng iba. Ginamit ni Seunggi ang pagiging nanay para pakiusapan si Rara na i-give up si Joon para makabalik siya sa normal na buhay. Pumayag din si Rara. Inilabas ni Rara ang makapal na bungkos ng pera at sinabi kay Seunggi na ibayad ito kay Joon para mabayaran ang utang. Tinago ni Seunggi yung pera na ilalabas sana niya. Tinanggap ni Seunggi ang offer ni Rara. Yung tahimik na atmosphere na may halong pait, sobrang sumakit ang puso ng mga palihim na sumusunod. Pag-uwi, tinanong ni Sukyong si Rara kung saan niya nakuha ang ganong karaming pera. Sagot ni Rara, binenta niya ang paborito niyang kotse. Namula ang mata ni Rara at sinabi niyang kailangan talaga iwan ang mga mahalagang bagay para mabuhay. Naawa si Sukyong at niyakap siya. Kinabukasan, pumunta si Rara sa Seoul para hanapin si Jun. Kumain silang dalawa ng masarap na meal. Bumili rin sila ng alahas sa bangketa at umupo sa tabi ng ilog habang magkahawak kamay. Tinitigan ni Rara ang binata sa harap niya na punong-puno ng pangungulila at ginawa niya ang huli niyang request. Gusto niyang magbike kasama siya. Humiram si Jun ng bike, pilit pinipigilan ni Rara ang luha niya, pero pagbalik ni Jun, wala na si Rara. Letter na lang ang iniwan niya. Ang laman ng letter ay message ni Rara kay Jun. Sana raw magpatuloy si Jun sa buhay niya ngayon at huwag malungkot dahil sa kanya. Kaya desidido si Rara na makipag-break kay Jun. Magkikita rin daw sila ulit sa future. Nag-message si Rara kay Dudu Sol Sol Lala Sol para ipaalam na nakipag-break na siya kay Jun. Binasa ito ni Yoon Seok at sinadya niyang maghintay kay Rara sa gilid ng kalsada. Umupo silang dalawa sa swing at nagkwentuhan. Sinabi ni Yoon Seok na unang beses niyang nakita si Rara ay sa Graduation Music Festival. Noong time na iyon, lunod siya sa trabaho araw-araw. Kailangan ni Yoon Seok uminom ng gamot para makatulog. Naka-straight face siya pero bigla siyang natawa nang marinig niya ang absurd na performance ni Rara. Pagkatapos noon, nagkita sila sa Eunpo. Lalo at lalo naramdaman ni Yoon Seok na worth it mahalin si Rara. Hiniling niya kay Rara na maging masaya ulit. Binigyan din ni Yoon Seok si Rara ng ranunculus flowers. Ang meaning daw ng flower na ito ay, papapasayahin kita. Sinabi rin ni Rara na alam na niya na si Yoon Seok ang online friend niya. Naging ngitian silang dalawa. Pagkalipas ng 6 na buwan, lumuhod sina Hayang at Seunggi sa harap ng mga nanay nila. Hindi para umamin ng love, kundi naglabas sila ng business plan. Gusto nilang hingin ang college tuition para i-invest sa negosyo nila. Sa kabila naman, pumunta si Jun sa hospital para magpa-check up. Narinig niya si Jongnam na nabanggit ang remarriage ni Yoon Seok pero ang ikinagulat ni Jun, si Rara ang bride. Kaya mabilis na tumakbo palabas si Jun. Puno ng congratulatory music ang church. Sa harap ni Manbok bilang witness, nagpalitan ng singsing sina Yoon Seok at Rara. Naglakad silang magkaakbay. Biglang sumugod si Jun sa church at hinila si Rara palayo habang nag-cheer ang lahat. Sa oras na ito, dumating din sakay sina Jongnam at Nurse Kim. Nakita nila sina Jun at Rara na tumatakbo na naman palabas. Napa-exclaim si Jongnam na sobrang special talaga ng buhay ni Rara. 6 na buwan na ang nakalipas, sinabi ni Hayang at Seunggi sa nanay nila ang business plan. Gusto nilang magtayo ng wedding planning company na tatawagin nilang Happy Wedding. Sobrang confident sila sa future ng company. Mabilis na naitayo ang company sa Rara's playground. Ang paraan para i-promote ang company ay i-film ang buong wedding process ng isang bagong couple. Ngumiti si Hayang at sinabing may mahahanap siya na gaganap na bride at groom.
Kaya napilitan sina Eun Seok at Rara magkunwaring may wedding ceremony, pero ang poses at expressions nila sa photo, awkward, kaya hindi naging smooth ang shoot. Sina Ha-young at Seunggi naman ang nagmodel para sa kanila. Sweet na sweet ang atmosphere nilang dalawa. Tapos pinost sa social media ang shoot. Sakto, nakita ito ni Jongnam at nagulat siya. Narinig ito ni June na katabi niya. Kumunot ang noo ni June at mabilis siyang tumakbo papunta sa wedding scene. Sa oras na ito, inannounce ni MC Minsu ang start ng wedding ceremony. Pumasok si Rara sa church na nakaakbay kay Eun Seok. Pumalakpak at nag-cheer ang lahat ng nakaupo at naka-livestream din online ang scene. Nang magpapalitan na ng singsing ang bride at groom, pinost pa ni Ha-young sa screen ang address kung saan pwedeng bumili ng singsing. Sunod-sunod ang type sa keyboard. Biglang sumugod si June. Wala siyang sinabi. Hinablot lang niya si Rara at umalis. Nabaliw ang mga netizens sa plot twist. Nag-comment sila na parang drama raw ito. Samantala, napilitan si Seunggi na i-off ang livestream. Nakita ni na Jongnam at Nurse Kim ang pagtakas ni na June at Rara. Namangha si Jongnam sa kakaibang love life ni Rara. Dali-daling pumunta si Nurse Kim para tingnan si Eun Seok. Sa ibang lugar, nakita ni Rara na nasa kay June ang paborito niyang kotse na binenta niya. Nag-drive silang dalawa papunta sa beach. Nalaman na rin ni June ang totoo tungkol sa wedding. Nakita rin ni June ang mga review ng netizens tungkol sa kanya. Tinawag nila si June na yung sumira ng wedding. Pagkatapos nun, naglakad sila ng nakayapak at naglaro sa beach. Marahang niyakap ni June si Rara at ipinakita ang pangungulila niya sa isang halik. Noong gabing iyon, nagtipon sa labas sina Eun Seok, Nurse Kim at Jongnam. Simula nung iniwan ni Jongnam si Rara, hindi raw siya tumigil sa pagbi-blind date. Sinabi ni Eun Seok na hindi man lang nagtatanong si Jongnam tungkol kay Rara kaya sobrang nainis siya. Si Nurse Kim, na nasa tabi niya, nagsuggest na pumunta sa bahay ni Eun Seok para tingnan pero agad tumanggi si Eun Seok. Pag-uwi, nakita ni Eun Seok na may luto na sa mesa. Katabi nito ay isang note na punong-puno ng lambing, nakasulat, "Sobrang late na. Painitin mo ang sabaw at kumain ka." Ngumiti si Eun Seok habang tinitingnan ang bedroom at naalala ang usapan nila ni Rara noong araw na yon. Diretsong sinabi ni Eun Seok kay Rara na hindi siya ang online friend niya. Pumunta silang dalawa sa piano store. Gusto nilang malaman ang totoong identity ng taong nagbigay ng piano kay Rara. Pero hindi nila in-expect, lumipat na pala ang piano store. Bawat trabaho may sariling galing, kaya binigay nila ang task na ito kay Minsu. Sinamantala ni Minsu at nag-offer na mag-rent ng bahay kasama si Eun Seok para mas malapit siya kay Sukyong. Wala nang time mag-isip si Eun Seok dahil natalo siya ng mga namumulang mata ni Rara. Successful na nakapasok si Minsu sa bahay ni Eun Seok. Noong una, hindi masaya si Eun Seok sa roommate niya pero nung naisip niyang makakain niya ang masarap na pagkain na niluluto ni Minsu, biglang nagbago ang attitude niya. Sa oras na ito, bumalik sina June at Rara sa Rara's playground. Curious si Rara kung bakit nasa kay June ang paborito niyang kotse. Kailangan daw itong sabihin dahil tinanggap ni June ang utang na binayad ni Rara. Noong una, nung tinanggap ni June ang pera, sobrang bigat ng mood niya pero nakita niya sa loob ang car purchase contract. Napatawa si June. Sa oras na ito, na-realize ni Rara na aksidente pala niyang naisama doon ang contract. Kinabukasan, napansin ni Rara na nawawala yung cup ng love tea na iniwan ng parents niya. Yun pala, palihim itong kinuha ni June. Sa ibang lugar, pumunta si Minsu para hanapin ang may-ari ng piano shop. Inasikaso siya ni Eun Seok at inihatid pa siya sa pinto. Paglingon ni Eun Seok, bumulong siya na parang inihahatid niya raw ang asawa niya. Mabilis nakakuha ng info si Minsu sa piano shop owner. Ang nagbigay pala ng piano kay Rara ay si Kim Man-bok. Takbong-takbo si Rara sa flower garden at nakita niyang nakahandusay sa lupa si Mr. Man-bok. Dali-dali niya itong dinala sa hospital. Hindi nagtagal, dumating ang anak ni Kim Man-bok sa hospital. Sinabi rin ni Rara kay John na nahimatay si Mr. Man-bok. Shinare ni Rara kay John ang balita na si Kim Man-bok pala ang dudo sol-sol lalasol. Pero balak ng anak ni Mr. Man-bok ibenta ang bahay. Malulugi ang hair salon at playground ni Rara, kaya umupo ang lahat para mag-usap ng plano. Sinuggest nila na hanapin ni Rara ang sekretary ng tatay niya at manghiram ng pera. Si Minsu ang kumuha ng task na hanapin ang contact ng sekretary. Sabi niya, may ibang pakay siya. Ginamit ni Minsu ang 3 chance na kumain kasama si Sukyong para ibawas sa bayad niya. Napatigil si Sukyong, tapos mayabang siyang nagbigay ng 3 subo. Successful ang deal nilang dalawa. Hindi naman nadismaya ang lahat kay Minsu. Mabilis niyang nahanap ang secretary at kumuha siya ng pictures bilang proof. Napansin ng regular customers na yung secretary na maayos manamit ay posibleng kinupit ang property ng tatay ni Rara. Sa huli, sinabihan ni Sukyong sina Ha-young at Rara na pumunta at makipag-usap. Dumating sina Ha-young at Rara sa Seoul.
Nagtago sila sa isang lugar at palihim silang nag-observe. Nakita nila na nakikipag-agawan ng sekretary sa isang babae sa kotse. Biglang sumigaw ang direktor ng cut. Doon lang nila na-realize na film set pala iyon. Dinala sila ng sekretary sa restaurant para umupo. Ipinaliwanag niya kung bakit siya nawala sa contact kay Rara. Habang nagfi-film sa yacht, aksidente niyang nahulog ang phone niya. Tinanong ni Rara kung bakit naging actor ang sekretary. Sabi niya, galing daw ito sa gusto niyang sundan ang pangarap niya at sa tiwala niya sa acting skills niya. Tapos nag-withdraw ang sekretary ng pera sa ATM at sinabi na kulang pa ang kaya niyang kitain, kaya ito lang ang kaya niyang ibigay kay Rara. Napaluha si Rara. Nakita ito ni Hayang at na-realize niyang mabuti palang tao ang sekretary. Sa ibang lugar, sinabihan ni Seunggi si Joon na gusto ibenta ng anak ni Manbok ang Rara's playground. Agad nakiusap si Joon sa nanay niya na payagan siyang pumunta sa Eunpo. Nang pumunta si Joon sa hospital room para dalawin si Manbok, nakasalubong niya si Eun Seok. Bihira lang sila mag-usap ng maayos pero ngayon nagkaroon sila ng masayang usapan. Sinabi ni Joon kay Eun Seok na itago ang kinaroroonan niya kay Rara kasi pumayag din siya kay Rara na hindi sila magpapadistract bago ang exam. Kinabukasan, napansin ni na Hayang at Seunggi na maraming netizens ang nanood ng wedding video. May mga nagtatanong patungkol sa wedding, nagyakapan silang dalawa sa sobrang saya. Tapos excited nilang sinabi ang balita kay Rara. Kasabay noon, malakas na in-announce ni Sukyong na bibilhin ni Eun Seok ang bahay ni Manbok. Sobrang saya ng lahat. Sa oras na ito, namimili si Joon ng singsing sa jewelry store nang biglang tinawag siya ng isang magandang girl na si Jong-ah. Kabaliktaran ng excitement niya, sobrang cold ni Joon. Sa school, mahilig gumawa si Jong-ah ng maliliit na bagay para mapansin ng dead friend ni Jun. Pagkuha ng drinks o paglaro ng tennis, hindi raw big deal. Gusto rin niyang mag-aral ng mathematics sa Massachusetts o Stanford kasama ang best friend ni Jun. Sa oras na ito, tinatanong ni Jong-ah si Jun kung bakit hindi niya tinuloy ang promise na mag-study abroad kasama ang friend niya at bakit pinili niyang sumama sa isang ordinaryong girl. Malamang napanood niya ang wedding video. Dahil tuloy-tuloy ang tanong niya, nainip si Jun. Pero sinabi ni Jong-ah na si Joon ang gusto niya, hindi yung friend niya. Ginawa lang daw niya yung mga bagay na iyon para mapansin siya ni Joon. Sa Rara's playground, sinabi ni Rara na si Seunggi ay palihim na may gusto kay Hayang. Biglang nabuga ni Seunggi ang juice niya. May customer complaint si Sukyong. Pinipilit ng babae na yung failed date daw niya ay dahil sa hairstyle niya. Pinapa-refund niya si Sukyong. Maayos na nakipag-usap si Sukyong pero hindi na matiis ni Hayang na laging iniinsulto ang nanay niya. Ginamit ni Hayang ang sariling pera niya para paalisin ang customer. Tinuruan siya ni Sukyong na hindi madaling kumita ng pera. Kung hindi raw iniwan ni Sukyong ang pride niya, paano niya pinalaki si Hayang na ganito? Sinisi ni Hayang ang sarili niya at galit siyang lumabas ng pinto. Sakto, dumating si Minsu para hanapin si Sukyong. Nakita niya ang mukha nitong puno ng luha kaya sinuggest ni Minsu na gamitin nila yung right na kumain ng magkasama. Kumuha siya ng kutsilyo at ginupit ang pritong itlog na heart shape. Pagkakita ni Sukyong, gumaan ang pakiramdam niya. Nag-usap sila tungkol kay Eun Seok. Sabi ni Minsu, wala raw resistance si Eun Seok sa masarap na pagkain. Minsan, napansin ni Minsu na kaunti na lang ang natira sa niluto niya. Napahanga siya sa laki ng tiyan ni Eun Seok. Sa ibang lugar, na-realize ni Eun Seok na nawawala ang medicine box niya. Hula niya, baka nahulog iyon sa kotse ng ex-wife niya noong last nilang pagkikita. Agad niyang tinawagan si Nurse Kim at pinakiusapan na hanapin iyon. Hindi nagtagal, nakita ni Nurse Kim ang medicine box sa kotse. Nagulat siya sa laman na gamot. Mabilis na pinakiusapan ni Nurse Kim si Jongnam na i-check ang ingredients ng gamot. Naalala ni Jongnam ang usapan nila ni Eun Seok. Malakas ang hinala niya na may malubhang sakit si Eun Seok. Pagsapit ng gabi, nakita rin ni Seunggi si Hayang na tumakas sa bahay. Binigyan din niya siya ng supot ng beer. Sinabi ni Seunggi na dalhin iyon sa bahay para ma-comfort ang sugatang puso ng nanay niya. Naghahanap si Sukyong ng prenatal music sa bahay. Kinuwento niya kay Rara ang past noong buntis siya kay Hayang. 20 taon lang si Sukyong kasi tumakas ang asawa niya. Pumasok siya mag-isa sa music store. Dahil sa music, nagkaroon siya ng lakas ng loob para ihanda ang sarili bilang single mother. Sandali lang siyang nalungkot, tapos tumayo siya at nagluto ng paboritong ulam ni Hayang. Kinontak ni Rara si Hayang at sinabing naghahanda si Sukyong ng masarap na pagkain. Narinig iyon ni Hayang at nagmamadali siyang umuwi. Sa dining table, nakinig silang tatlo sa music at kumain ng masaya. Kinabukasan, natapos ni Joon ang exam at dali-dali siyang pumunta sa date nila ni Rara. Pero habang palabas si Joon, hinarang siya ni Jong-ah dahil nakaharang ang kotse ni Jong-ah at nagta-traffic. Napilitan si Joon sumama sa kanya sa kotse. Ininom ni Joon ang kape na inihanda niya at nawalan siya ng malay. Si Rara, tahimik at matiyagang naghihintay pa rin kay Joon sa restaurant.
Samantala, nilinis ni Hayang ang kwarto ni Rara at nakita niya ang wish box nila ni Seunggi mula 10 taon na ang nakalipas. Sinulat ng 2 bata ang wishes nila at nilagay sa box. Nangako sila na magbibigay ng gift sa taong tutupad ng wish. Ngayon, biglang binasag ni Hayang ang box. Nadiskubre niya na ang wish niya ay pakasalan ng isang elementary school friend. Ang wish naman ni Seunggi ay mahalin si Hayang. Pagsapit ng gabi, biglang tumawag si Seunggi kay Hayang. Sinabihan ni Seunggi si Hayang na pumunta sa hair salon para gupitan ang buhok niya. Mukhang confused si Hayang pero dumating pa rin siya on time. Na-discover niya na puno ang room ng makukulay na balloons at mga nakasabit na strings na may nakasulat na, I love you. Nag-play sa screen ang video na ginawa ni Seunggi. Nirecord nito yung maliliit na moments nila na magkasama. Na-touch si Hayang sa sincerity niya. Hinipan niya ang candle sa cake. Ang ibig sabihin ng action na ito, officially in love na silang dalawa. Tapos, hinalikan niya siya ng marahan sa pisngi. Sabi ni Hayang, gift daw ito para kay Seunggi bilang pagtupad sa wish niya. Sa ibang lugar, hindi na mahintay ni Rara si John, kaya pumunta siya sa gate niya para tingnan ang situation. Nakita ni Rara si Jong-a na hinatid si John pauwi at paalis na sana. Napansin ni Jong-a ang presence ni Rara, kaya agad niyang inasar si Rara. Tapos inutusan ni Jong-a si Rara na makipag-break kay John. Pinilit pigilan ni Rara ang inis niya at sinabi niyang hindi siya susunod sa gusto ni Jong-a. Kinabukasan, chinek ni Jongnam ang ingredients ng medicine na iniinom ni Yoon Seok. Sabi ni Jongnam, vitamins lang pala iyon ni Yoon Seok. Buti na lang nakita ni Nurse Kim na healthy si Yoon Seok. Kasabay noon, hindi niya napigilan ang emotions niya at bigla siyang umiyak. Bigla, nakita nilang pumasok si Joon sa office ng direktor. Naalala ni Jongnam na anak nga pala ng direktor si Joon. Sumakit ang ulo ni Jongnam ng todo kasi totoong in love nga sina Joon at Rara. Sinuggest ni Nurse Kim na sabihin ni Jongnam ito sa nanay niya. Samantala, alam ni Hayang at Seunggi na baka may affair si Joon. Gusto nilang i-confirm kung totoo ang balita kaya hinanap nila si Minsu. Ginamit nilang dalawa ang isang trick para mapilit si Minsu na mag-imbestiga ng libre. Hindi nagtagal, sinundan ni Minsu at ng grupo niya si Joon. Napansin ni Jung-a ang 2 matatangkad na lalaki na nagtatago sa likod ng Eunpo billboard, kaya nahuli ni Joon si Minsu na walang palusot. Inisip ni Joon na si Minsu ay pinadala ng nanay niya para sundan siya. Sa oras na ito, hindi mapakali si Rara. Sa payo ni Eun Seok, balak ni Rara, pakinggan muna ang paliwanag ni Joon bago magdesisyon. Sa ibang lugar, palihim na kinunan ni Minsu ng pictures sina Joon at Jung-a. Itinapon niya ang bungkos ng picture sa harap ni Hayang at Seunggi. Galit si Hayang at gusto niyang tanungin mismo kung bakit may affair si Jun. Pero ngumisi si Minsu at sinabing walang eternal love. Hindi inaasahan, narinig ni Rara ang usapan nila. Nakita niya ang mahal niya na naglalakad kasama ang ibang girl. Sobrang sama ng loob ni Rara. Bigla, tumawag si Jun at sinabing magkita sila sa restaurant. Pinilit ngumiti ni Rara at umupo sa tapat ni Jun. Pero gumuho ang expectations ni Rara nang sabihin ni Jun na mag-break na sila. Nasaktan si Rara at umiyak pero hindi niya kayang pigilan ang mahal niya. Lumabas si Jun ng restaurant. Tumayo siya sa labas ng bintana at tinitigan si Rara na umiiyak. Sa huli, umalis pa rin si Jun ng matigas ang loob. Kinabukasan, sobrang lakas ng ulan. Nakita ni Seunggi si Jun na nasa room lang. Samantala, umupo si Rara sa harap ng piano at naalala niya ang magagandang times nila ni Jun. Hindi nagtagal, tuloy-tuloy ang luha ni Rara. Bigla, nakatanggap si Rara ng international call. Nalaman ni Rara na si music teacher Misuk iyon. Parang nakahanap siya ng pahingahan ng isip kaya umiyak siya. Nang malaman ni Rara na babalik na sa Korea ang teacher, sinadya niyang magtanong ng details ng flight para masundo niya. Sa araw na bumalik si Misuk sa Korea, aksidenteng nakasalubong ni Rara si John sa airport. Katabi ni John si Jong-a. Ang nakakagalit, nagkunwari si John na hindi niya nakita si Rara. Kalma lang siyang dumaan sa tabi niya. Umalis si John pa abroad kasama si Jong-a. Nagulat si Rara at pabulong niyang binanggit ang pangalan ni Joon sa gate ng international flight. Hindi nagpaalam si Joon kay Jong-a. Yun pala, ang pag-ignore ni Joon kay Rara at yung intimate na itsura niya kay Jong-a ay acting lang. Parang may gusto siyang sabihin. Sa kabilang side ng airport, sinundo ni Rara ang music teacher niya. Masayang niyakap ni Rara si Misuk. Nakatayo si Joon sa malayo at nakatingin kay Rara ng todo. Hindi nagtagal, dinala ni Rara si Misuk sa Rara's playground. Alam din ni Misuk na dumaan si Rara sa hirap tulad ng pagkamatay ng tatay niya, pagkakahospital ng benefactor niya at pakikipag-break ng boyfriend niya sa kanya. In-encourage ni Misuk si Rara na alisin ang lungkot sa pagtugtog ng piano. May lungkot na tunog na lumabas mula sa mga daliri ni Rara. Naawa si Misuk at niyakap siya. Tapos,
Habang masigla ang pagbati ng lahat, tinapos ni Sukyong ang hairdo ni Misuk para i-welcome siya sa Eunpo. Sa gabi, sinabi ni Rara kay Misuk ang doubts niya. Nagtataka si Rara kung tuturuan ba siya ni Misuk kahit ordinary lang ang talent niya, lalo na wala na ang suporta ng tatay niya. Marahang sinabi ni Misuk na iba si Rara. Ang music niya nakakapagbigay ng lakas sa iba. Noong taon na yon, bumagsak ang business ng asawa ni Misuk kaya na-discourage siya. Pero yung pagtugtog ni Rara ang tumulong para bumalik ang ngiti niya. Pagkatapos, in-invite ni Misuk si Rara sa university kung saan siya nagtuturo para mag-research. Kasabay nito, gusto rin ni Misuk na maging teaching assistant si Rara. Sinabi ni Rara na iisipin muna niya. Dahil ayaw payagan ni Eun Seok si Nurse Kim na bumisita, lalong lumala ang paranoia niya. Hinala niya may tinatago itong babae sa bahay, kaya nagdesisyon si Nurse Kim na pumunta sa bahay niya para malaman ang totoo. Pero hindi niya in-expect, si Minsu ang nagbukas ng pinto, isang maskulado na lalaki na naka-red apron. Magalang na naglabas si Minsu ng prutas. May sinabi siya para takutin si Nurse Kim. Tapos nag-abot si Minsu ng business card para maka-attract ng customers, pero nasira ang plano niya dahil kay Eun Seok. Kinuha ni Eun Seok pabalik ang medicine box mula kay Nurse Kim. Nag-excuse siya na may appointment siya sa iba para tumanggi sa dinner kasama siya. Ang totoo, may usapan sina Rara at Eun Seok para pag-usapan kung dapat pa ba siyang manatili sa Rara's playground. Puno ito ng magagandang memories nila ni June, pero yung memories na iyon ang nagpapasakit din sa kanya. Habang nag-aalangan si Rara, sinabi ni Eun Seok na si Joon ang bumili ng bahay na ito, hindi siya. Yun pala, gusto ni Joon bawiin ang Rara's playground mula sa anak ni Manbok. Hindi nagdalawang isip si Joon na mangako sa nanay niya na mag-aaral siya ng medicine. Si Seunggi ang nag-request kay Eun Seok na bilhin ang bahay na ito. Pagkatapos marinig ni Rara ang analysis ni Eun Seok, na-discover ni Rara ang dahilan kung bakit nakipag-break si June. Sa kabila naman, nag-alala si Nurse Kim na baka ma-in-love si Rara kay Eun Seok pagkatapos makipag-break kay June, kaya pinakiusapan ni Nurse Kim si Minsu na palihim na sundan si Rara. Habang nagne-negotiate ang dalawa tungkol sa deposit, dumating sina Rara at Eun Seok. Tinanong ni Rara si Minsu na sabihin ang totoo tungkol sa photo na nag-cheat daw si June. Wala nang choice si Minsu kundi umamin na si June ang nagpagawa sa kanya ng fake photos. Sinabi rin ni Minsu na parang hirap na hirap si June kaya mabilis nitong nakipag-break kay Rara. Sa oras na ito, nag-eempake si June ng gamit niya. Nakatingin si Seunggi sa kanya na may luha sa mata. Yun pala, noong last time, hindi sinadya ni June na i-miss ang usapan nila ni Rara. Nawalan siya ng malay sa kotse ni Jong-a at dinala siya pa uwi. Pagkatapos, nadiskubre ni Seunggi na may leukemia si June. Kinomfort ni Seunggi ang shocked na si June na wala raw mangyayari sa kanya. Dahil ayaw ni June na madamay si Rara, nakipag-break siya sa kanya. Sa oras na ito, mahinahon na sinabi ni Seunggi kay June na kapag gumaling na siya, pwede na siyang makipag-date ulit kay Rara. Si June ang pinakamahalagang treasure ng nanay niya. Nagyakapan silang dalawa ng mahigpit. Pareho silang puno ng takot para sa malayong future. Tinitigan ni Rara ang photo na kinuha ni Minsu at pakiramdam niya pamilyar yung jacket na suot ni June. Biglang naalala ni Rara na nagkita sila ni June ng chance lang noong spring ng 2019. Noong time na iyon, gusto talaga ni Rara bilhin yung nag-iisang natitirang box ng pakwan sa store pero gusto rin bilhin ng lalaking nasa unahan niya. Napasigaw si Rara pero na-realize niyang bastos siya kaya ngumiti siya. Yung lalaki ay si June. Binigay niya kay Rara yung box ng pakwan. Sobrang thankful si Rara. Pero nung magbabayad na siya, napansin niyang wala na ang wallet niya. Sabi ni June, siya na raw ang magbabayad para kay Rara. Yun pala, doon nagsimula ang utang ni Rara. Ngayon, naalala na ni Rara ang lahat. Dali-dali niyang hinanap si June pero hindi niya alam ang bago niyang phone number. Nang nalaman ni Rara na mag-aaral abroad si June mula sa cram school niya, tumakbo siya papunta sa bahay niya. Sa oras na iyon, nakasakay na si June sa kotse at umalis na. Nagkasalubong lang sila habang dumadaan. Hindi nakafocus si Rara sa paglalakad sa kalsada. Nadaanan niya yung coffee shop kung saan sila unang nagkita. Nadiskubre ni Rara na ang pangalan ng shop ay Dudu Sol Sol Lalasol. Doon lang niya nalaman na si June ang savior niya. Nag-message si Rara kay June sa social media na halo-halo ang feelings. Hindi niya in-expect na pupunta talaga si June sa coffee shop. Sinabi ni June na in love siya kay Rara sa first sight matapos silang unang magkita sa coffee shop. Madalas pumunta si June dito habang inaabangan ang next meeting pero nung nakita ulit ni June si Rara sa graduation performance, sinabi ng friend niya na gusto niya si Rara kaya tinago na lang ni June ang feelings niya. Pagkatapos ma-reject si Rara, sinabi ni June na pumunta siya sa Eunpo. Dahil sa traffic accident, lalo pang naging close ang dalawa. Paglipas ng panahon ng pagkikita at pag-uusap, unti-unti silang nagka-feelings sa isa't isa. Si Manbok ang bumili ng piano para kay Rara.
Alam ni Manbok na nagkikita ang dalawa, kaya sinadya niyang pirmahan ito bilang dudusol. Pagkatapos nun, nag-set sina Joon at Rara ng meeting. Dapat sasama si Manbok kay Joon pero nasira ang plano dahil kay Minsu. Sinabi ni Joon na ayaw niyang malaman ni Rara ang identity niya kasi kailangan niyang pumunta sa isang napakalayong lugar. Ayaw niyang matali si Rara sa memories. Sa huli, hindi kinaya ni Joon na iwan si Rara. Nakiusap siya sa nanay niya na bigyan siya ng 2 araw. Isinama ni Joon si Rara sa amusement park para makipaglaro sa lahat one last time. Pagsapit ng gabi, tinanong ni Joon si Rara kung anong parusa ang matatanggap niya kapag hindi siya nag-practice ng seryoso. Maraming parusa ang binanggit ni Rara, tapos si Rara mismo ang gumawa. Nagtiptoe siya at niyakap si Joon, tapos in-quote niya yung sinabi ni Misuk. Basta kaya ng tao tiisin ang masakit na moment, siguradong may magandang result. Tapos sinabi ni Joon ang wish niya na hugasan ni Rara ang buhok niya. Binanggit din niya yung time na nagkita sila sa Eonpo. Pero ngayon, si Rara ang waiter. Ang ikinagulat ni Rara, biglang inilabas ni Joon ang pares ng singsing na inihanda na pala niya. Siya mismo ang nagsuot nito kay Rara. Gusto ni John na hindi raw ito aalisin ni Rara kailanman. Gabi na, pinatulog ni John si Rara. Tinitigan ni John ang girl sa yakap niya, puno ang puso niya ng iniisip. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng pamamaalam. Ginamit ni John ang excuse na mag-aaral abroad para pansamantalang iwan si Rara. Nagyakapan sila at nagpaalam sa harap ng security gate. Pag-alis ni John, palihim siyang nagdesisyon na babalik siya balang araw para makita ulit si Rara. Hindi nagtagal, binuksan ang private social media channel ng Rara's Playground. Nagpadala si June ng congratulations mula sa hospital bed niya. Tuloy-tuloy din ang pag-grow ng business ng Rara's Playground. Nagbida pa siya sa roommate niya na bibili siya ng pangalawang piano. Napapailing ang mga tao sa paligid kasi parang nasa super sweet na love period sina Rara at June pero magkalayo sila. Ang hirap talaga ng ganitong love. Tawa si Sukyong at sinabing araw-araw silang magkausap at sobrang lively ng usapan nila. Parang sasabog na raw ang phone. Totoo nga, yung dalawang sobrang in love, laging nakatutok sa phone. Parang gusto nilang paliitin ang distance gamit ang tawag. Lumalaban si Joon sa sakit niya. Pinakiusapan niya si Rara na kantahan siya pampatulog. Gusto ni John makakuha ng lakas sa boses ng mahal niya. Maaga ngayong umaga, sinabi ng doktor kay Rara ang magandang balita na nagising na si Manbok. Dali-dali pumunta si Rara sa hospital para dalawin siya. Noon, natanggap ni Mr. Manbok ang CD na pinadala ni June. Principal niya ang magbalik ng kabutihan. Kaya ginamit niya ang pangalan ni Joon para bigyan si Rara ng piano. Ibinigay ni Rara kay Manbok ang letter na iniwan ni Joon. Tapos sinabi ni Eun Seok na si Joon ang nag-request sa kanya na alagaan si Rara. Nakita ni Eun Seok na masaya si Rara araw-araw. Nagyayabang pa nga siya kay Eun Seok tungkol sa kanila ni Joon. Dahil doon, gumaan din ang loob ni Eun Seok. Mas gumagaling na rin si Rara. Umuwi sina Suokyong at Hayang at nakita nilang gumagawa siya ng kimbap. Bigla nilang nabanggit si June. Agad kinuwento ni Rara ang sweet love story nila ni June. Aksidenteng nasabi ni Rara na may boyfriend din si Hayang. Mabilis na tinakpan ni Hayang ang bibig ni Rara gamit ang kamay niya. Nagpalit ng topic si Hayang para maloko ang nanay niya. Nag-usap-usap silang tatlo ng plano. Gusto nilang gamitin ang pangalan ng Christmas concert para maproposean si Rara ni June. Hindi pa nagtatagal, nagsimula si Rara mag-film ng video na tinuturuan niya si June magpiano. Tumugtog siya ng 12 rhythms base sa song na Aus DJ Mammon. Plano nilang tumugtog ng sabay sa concert. Pinakiusapan ni Rara sina Jamin at Eun Seok na maghanda ng setlist para sa concert. Dumating ang Christmas. Sa anticipation ng lahat, nagtipon-tipon na sa bahay ang friends ni Rara. Sa mainit na room na amoy pagkain at punong-puno ng Christmas vibe, hinihintay ng lahat ang pagdating ni June. Umuulan ng snow sa buong langit pero hindi pa rin siya dumating. Nag-text si June kay Rara at sinabi na na-delay ang flight dahil sa snowstorm. Pinakiusapan ni June si Rara na buksan ang video na inihanda niya. Yung video ang papalit sa performance ni June kasama si Rara, kaya si Rara na lang ang nag-announce ng start ng concert. Si Eun Seok ang unang tumugtog ng piece niya. Lumabas ang charm niya at na-captivate si Nurse Kim. Pagkatapos ng tugtog, tumayo pa si Nurse Kim para purihin siya. Tapos yung genius boy na si Jamin, tumugtog na rin. Ang bilis ng kamay niya at sobrang galing ng teknik niya, proud na proud din ang tatay niya. Yung last piece, sabay tutugtugin ni Rara at June sa video. Masayang notes ang umikot sa room at lumabas ang mga gentle memories sa isip ni Rara. Pagkatapos ng performance, alam na ni Manbok ang totoo at tumulo ang luha niya parang ulan. Akala ng mga tao sa paligid na touch lang siya sa sincerity ni Rara at June. Matagal nang alam ni Manbok na may leukemia si June dahil sa letter na pinadala niya sa request ni June. Tinago lang ni Manbok ito kay Rara. Pagkatapos ng concert, bumalik si Rara sa bagong ayos na Rara's Playground. Kinuwento ni Rara kay Mimi yung excitement na dala ni June. Hindi inaasahan, dumating si Seunggi dito.
Hindi maganda ang itsura ng mukha niya. Parang kung ano-ano ang sinasabi niya na hindi malinaw. Biglang nakaramdam si Rara na baka may nangyari kay Jun. Pero umiiyak na sinabi ni Seunggi na sobrang may sakit si Jun at hindi na raw siya makakabalik dito. Hindi makapaniwala si Rara na mamamatay lang basta si Jun, pero sinabi sa kanya na yung performance video ngayon ay recorded pa 1 buwan na ang nakalipas. Hawak niya yung binalik na double cup at yung letter na naisulat na. Umiyak si Rara sa sobrang sakit pero walang tunog. Lahat ng nakabalita ng death niya ay sobrang nalungkot. Nagyakapan sina Sukyong at Hayang at humagulgol ng malakas. Naalala ni Seunggi ang huli nilang usapan ni Jun. Si Yoon Seok din ay umiyak ng malakas dahil sa pagkamatay ni Jun. Mag-isa si Rara sa tuktok ng bundok at umiyak ng malakas. Sa letter, sinabi ni Jun na kalimutan na siya at mag-new life si Rara. Pero yung lalim ng feelings parang pumasok na sa buto ni Rara. Paano niya basta makakalimutan? Pagkalipas ng 5 taon, sa Rara's playground, mas dumami ang piano books at trophies. Pero ang pinakamalaking pagbabago, may bata na. Na-promote din si Mimi bilang tita. Pagkatapos makipag-usap sa tatay ng bata, masayang lumabas si Rara. Sa bahay ni Sukyong, nagtatalo sina Hayang at ang asawa niya. Pero nung dinala ni Rara ang bata, bigla silang tumigil. Binuhat ng tatay ng bata ang anak niyang babae papunta sa living room. Nag-away ang young couple, tapos mabilis din silang nagbati. Puno ng tawanan ang handaan. Sobrang lively ng atmosphere. Sabi ni Rara, honored daw siya na mapabilang sa malaking family na ito. Pinuri rin ng lahat si Rara dahil siya na ang pinakasikat na piano teacher sa Eunpo. Na-train din niya ang musical genius na si Jamin. Nasa Germany na siya ngayon. Siguradong magiging sikat na pianist si Jamin sa future. Biglang nabanggit ni Sukyong sina Jun at Manbok ng may lungkot. Sinabi niya kay Rara na huwag kalimutan ang dalawang iyon. Dahil sa payo ng lahat, itinaas ni Rara ang baso niya para mag-celebrate. Itinaas niya ang cup niya para magpasalamat sa magandang panahon na iyon. Si Nurse Kim, na 5 taon nang humahabol kay Yoon Seok, sa wakas na palambot niya rin siya. Binigyan siya ni Yoon Seok ng potted plant at sinabing aalagaan daw nila ito ng magkasama sa future. Kaya naging maganda ulit ang relasyon nila. Nagyakapan silang dalawa ng sweet. Kinabukasan, tumugtog si Rara ng song para kay Jun. Miss na miss pa rin niya siya sa puso niya. Biglang may lumitaw na figure sa labas ng Rara's playground. Si Jun yun, bumalik. Mabilis siyang tumakbo sa pinto at huminto para ayusin ang damit niya. Pumasok si Jun, kinakabahan at excited. Tinitigan ni Rara si Jun, kinukuskus ang mata niya na parang hindi makapaniwala. Tapos tumakbo siya para yakapin siya. Sa wakas, nagkita ulit ang magkasintahan na maraming pinagdaan ng kapalaran sa tuktok ng bundok. Sinuntok ni Rara si Jun. Tinanong niya na may halong tampo bakit hindi siya bumalik agad. Ngumiti si Jun ng sweet at sinabing kailangan niyang magtiis hanggang tuluyan siyang gumaling. Baka dahil lumala ang kondisyon niya noon, nagsinungaling si Jun kay Rara na patay na siya. Pero hindi inaasahan, gumaling pala ang sakit ni Jun. Sa ilalim ng maliwanag na mga bituin, naghalikan sila ng sweet. Yung halik na iyon, parang susi para manatili ang isa't isa sa tabi nila magpakailanman.